8 buwan na akong hindi nakikita. Ganyan talaga kapag nagtatrabaho ka sa isang bahay na pag-aari ni Giovanni Moretti. Natututo kang gumalaw sa mga silid na parang hangin, naroroon pero hindi napapansin. Pinipakinis ng aking mga kamay ang mga ibabaw na kumikislap sa ilalim ng mga chandelier na hindi ko kailanman kayang bilhin. Tinitiklop ko ang mga tuwalyang mas malambot kaysa sa anumang pinag-igihan ko. At iniaayos ang mga bulaklak na mas mahal pa kaysa sa aking lingguhang grocery. Ang mansyon ay umaabot sa 3 palapag ng karangyaan sa Manhattan. Puro marmol at madilim na kahoy at mga bintanang nakatanaw sa isang lungsod na halos hindi ko kayang tirahan. Si Giovanni Moretti mismo ay isang anino na natutunan kong hulaan. Naririnig ko ang kanyang mga hakbang sa hagdan, matimbang sinasadya, at alam kong dapat akong nasa ibang lugar. Nakakasulyap ako sa kanya sa mga pasilyo, maitim na buhok na perpektong nakaayos, mamahaling Amerikana na akmang-akma sa kanya, at mga mata na kulay ng matandang whisky na hindi kailanman tumitigil sa akin. Nagkikita siya sa kanyang silid pag-aaralan, kasama ang mga lalaking mahinahon magsalita at umaalis sa gilid na pinto. Nililinis ko ang kalat nila. Pinapawi ang mga ashtray na mabaho ng sigarilyong kuban. Kinokolekta ang mga nakalimutang baso na basa pa ng alak. Hindi ko huwag magtanong. Hindi iyon ang trabaho ko. Ang trabaho ko ay maglaho. Ang tanging hindi nagbabago sa maingat na kaayusang ito ng buhay ay si Brittany. Ang kapatid kong babae ay nagtatrabaho sa kusina, 23 taong gulang, may madaling tawa tulad ng sananay namin at walang kahit kaunting pag-iingat ko. Gumagawa siya ng almusal na mabango at nakapagpapalubag loob at ng hapunan na para bang sining ang dating, at tuwing gabi pagkatapos ng aming turno, sabay kaming sumasakay sa subway pabalik sa masikip naming apartment sa Bronx. 2 silid tulugan, manipis na pader, mga kapitbahay na nag-aaway ng 3:00 ng umaga pero sa amin ito, upa-upa. Halos hindi namin kayang bayaran. Tumatanggap ako ng dagdag na shift kapag inaalok dahil kailangan ko bawat dolyar. Dahil ang 47,000 dolyar na utang sa ospital ay hindi nawawala mag-isa. Dahil namatay ang nanay ko 2 taon na, ang nakalipas dahil sa kanser na sinabayan ng pagkawala ng kanyang katawan at ng ipon namin, at patuloy pa ring dumarating ang mga bayarin matapos ang libing niya. Pinirmahan ko ang mga payment plan na tutuparin ko hanggang sa aking 30. Tinanggap ang mga interest rate na dapat ay krimen na. At natutong mabuhay sa murang kape at mas murang pag-asa kaya naglilinis ako. Natitiklop ako. Pinapakinis ko. Tinatanggap ko ang overtime ng walang reklamo. Huwebes ng gabi tumunog ng 10 beses ang orasan lolo sa pangunahing bulwagan habang tinatapos kong punasan ang barandilya. Sumasakit ang balikat ko sa pag-scrub ng grout ng tile sa banyo sa 3 palapag at nagrereklamo ang likod ko kapag yumuyuko ako para kunin ang gamit ko sa paglilinis. Oktubre sa New York ay nangangahulugang maaga nang dumadating ang dilim at sa pamamagitan ng matataas na bintana pinapanood ko ang pagsisimulang dumaloy ng ulan sa salamin. Umalis ka na ba? Lumitaw si Brittany mula sa kusina, isinusuot ang kanyang jacket. Ang amoy niya ay rosmarino at bawang mula sa anumang inihanda niya para sa hapunan ni Giovanni. Oo, mahaba ang araw. Pinag-aaralan niya ang mukha ko ng may partikular na tindi na tanging magkakapatid lang ang makakagawa. Mukhang pagod ka. Ayos lang ako. Palagi mo ngang sinasabi yan. Ipinulupot niya ang braso niya sa akin habang naglalakad kami papunta sa pasukan ng mga tauhan. Panonood tayo ng sine ngayong weekend? Magpa-popcorn ako. Kung hindi ako magtatrabaho. Lauren, may bahid ng banayad na pag-aalipusta ang boses niya. Hindi mo naman pwedeng palaging magdobleng trabaho. Pero kaya ko. Kailangan ko. Sa loob ng 2 linggo ay kailangang bayaran ang susunod na hulog at kulang pa ako ng 30 dolyar. Sa labas, ang ulan ay humina ng humina hanggang sa tuluyang bumuhos ng malakas. Nagtalukbong kami sa ilalim ng maliit na bubong sa tabi ng pintuan ng serbisyo at inilabas ni Brittany ang telepono niya para tingnan ang status ng subway. Nasa oras ang tren. Handang tumakbo na ba tayo? 3 blok. Yan lang naman. 3 blok mula sa mansyon ng Moretti hanggang sa istasyon ng Christopher Street. Daang beses na naming tinahak iyon, karaniwan kaming magkasama, minsan mag-isa kapag hindi magkasabay ang aming mga shift. Dapat ay ligtas ang kapitbahayan. Teritoryo ni Giovanni ito at narinig ko na ang mga bulong-bulungan tungkol sa ibig sabihin noon. Proteksyon, kaayusan. Mga patakarang ipinatutupad ng mga lalaking nakaitim na suit.
Ngayong gabi nakatanggap si Brittany ng text mula sa nobyo niya bago kami umalis. May emergency raw sa roommate niya kaya nagmumura siya ng mahina at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Sige, sabi ko sa kanya. Okay lang ako. Sigurado ka? 3 block lang naman. Hinalikan niya ang pisngi ko at tumakbo papunta sa garahe kung saan nakaparada ang matanda niyang Honda. Pinanood kong mawala ang ilaw ng hulihan ng kotse niya sa kanto. Saka ko itinakip ang hood ko para hindi mabasa ng ulan at naglakad. Mas tahimik ang kalye kaysa dati. Karamihan sa mga tindahan ay nakasara na. Madilim ang mga bintana maliban sa mga ilaw pang seguridad na nagbibigay liwanag sa lahat sa kulay ambra at anino. Tumalsik ang tubig sa mga bula ng sapatos ko at nabasa ang medyas ko sa loob ng kalahating block. Nakayuko ako nakatutok sa pamilyar na ruta. Binibilang ang mga tindahang nilalampasan ko na parang rosaryo. Ang restaurant na Italiano, ang dry cleaner, ang botika na may kumikislap na neon sign, 2 block pa, isa na lang. Lumitaw ang iskinita sa kaliwa ko makitid at madilim sa pagitan ng 2 gusali. 1,000 beses ko na itong nilampasan nang hindi pinapansin. Pero ngayong gabi, may 2 tao na lumabas mula sa anino, na humarang sa bangketa sa unahan. Tumigil ako. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Magandang gabi, sabi ng isa sa kanila. Puting lalaki siguro mga 30 taong gulang, nakalbo ang ulo at may suot na jacket na tila masyadong manipis para sa panahon. Ang kasama niya ay mas matangkad, mas malapad ang katawan at tahimik. Magandang gabi, ang tanging nasabi ko habang lumiliko para ilagpas sila. Gumalaw ang unang lalaki na natiling nasa daraanan ko. Saan ka pupunta ng ganyan kabilis? Uuwi. Mas matatag kaysa sa nararamdaman ko ang boses ko. Pasensya na. Sandali. Ngumiti siya pero hindi magiliw. Bubuting magkapit-bahay lang, nakikipag-usap. Lumipat sa likuran ko ang mas matangkad. Pinutol ang daan palabas. Nanlumo ako. Ayaw ko ng gulo, sabi ko. Walang gulo. Itinaas ng unang lalaki ang mga kamay, nakabuka ang mga palad. Kailangan lang namin ng bag mo at yung telepono sa bulsa mo, payak lang. Nag-iisip ako ng mga pwede kong gawin. Sumigaw. Pero sino ang makakarinig sa lakas ng ulan? Tumakbo. Pero saan? Laban-laban sa 2 lalaking doble ang laki sa akin. Hinablot ko ang crossbody bag ko sa ibabaw ng ulo ko gamit ang nanginginig na mga kamay at inabot ko ito sa kanya. Kinuha niya ito, mabilis niyang pinaghalugol at isiniksik ang pitaka ko sa bulsa. Pagkatapos ay nakatingin siya sa akin ng may pag-asang nakalaan. Telepono. Inabot ko ang kamay sa loob ng jacket ko nang lalambot ang mga daliri at iniabot ang cellphone ko. Ang aking linya ng buhay, ang alarm clock ko, ang koneksyon ko kay Brittany. Mabait kang bata. Ininspeksyon niya ang telepono, saka tumapat ang tingin niya sa damit ko. Ang uniforme ko sa paglilinis kitang-kita dahil nakabukas ang jacket ko. Simpleng kulay abo na polo na may diskretong logo ng mansyon na nakaburda sa dibdib. Sandali. Lumapit siya, binabasa ng ulan ang mukha niya. Nagtatrabaho ka sa bahay na yan, yung malaking nasa kanto. Tumatagos sa mga ugat ko ang takot. Hindi. Huwag kang magsinungaling. Hinablot niya ang kwelyo ko, hinila ako pasulong. Nakita ko na ang logong iyan dati. Trabahante ka ng Italiano, hindi ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kalokohan, tinitigan niya ang kasama niya. Trabaho siya para kay Moretti. Nagbago ang ekspresyon ng mas matangkad na lalaki. May dumaan na anino sa kanyang mukha. Tagalinis lang ako, sabi ko ng desperado. Wala akong alam, naglilinis lang ako ng mga bahay, pakiusap, naglilinis lang. Tumawa ang unang lalaki pero pangit ang tawa. O sige, naglilinis ka lang, maghahatid ka ng mensahe para sa amin. Biglang dumating ang unang suntok, tumama sa buto ng pisngi ko. Sumabog ang matinding sakit sa likod ng mga mata ko at natumba ako paatras. Bago pa ako makabawi, may humawak sa mga braso ko, ang mga daliri ay sumusundot ng sapat para magdulot ng pasa. Sinubukan kong sumigaw pero may sumakop sa bibig ko gamit ang palad. Ganito ang nangyayari, sabi ng unang lalaki, malapit sa tenga ko. Kapag inakala ng mga tao na pag-aari nila ang mga kalye namin. Kapag inakala nilang ang Italianong amo nila ay pwedeng mag-utos sa amin. Tinamaan ng pangalawang suntok ang mga tadyang ko. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Tinigil ko na ang pagbilang pagkatapos ng ika-4. Tinigil ko na ang pagtatangka na lumaban. Yumuko na lang ako at nanalangin na matapos na ito. May humatak sa buhok ko. Hinila ang ulo ko paatras at nakita ko ang kamao ng unang lalaki na papalapit sa mukha ko bago tuluyang dumilim ang lahat. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na walan ng malay. Maaring ilang segundo o minuto lang.
Nang magkamalay ako, nakahiga ako sa basang sementado. Ang ulan ay tumatambol sa likod ko. Bawat hininga ay parang kutsilyo sa tagiliran ko. Hindi maibukas ng maayos ang kaliwa kong mata na mamaga at kumikirot. Puno ng metal na lasa ng dugo ang bibig ko. Umalis na sila. Ang bag ko, ang telepono ko, at ang mga umatake sa akin, lahat ay nawala sa gabi ng Oktubre. Pinilit kong umupo, pinipigilan ang pag-agak-agak habang sumisigaw ng protesta ang mga tadyang ko. Nangangalit at sugatan ang mga kamay ko, at punit ang tuhod ng maong ko. Sa isang gumaganang mata ko, nakita ko ang istasyon ng subway sa unahan, kumikislap ang mga ilaw nito sa ulan, tumayo, gumalaw, umuwi. Hindi ko na maalala ng malinaw ang paglalakad, mga pira-piraso lang. Ang pagkabalandra ko sa turnstile. Ang nag-aalalang mukha ng isang babae na nagtatanong kung kailangan ko ng tulong, ako'y umiling. Ang nakakagulat na pag-uga ng tren. Ang pag-akyat sa hagdan papunta sa gusali ng apartment namin, ay pakiramdam ko'y umaakyat ako ng bundok. Ikinuwento ng salamin sa banyo ang alam na ng aking katawan. Nakapikit ang kaliwang mata ko dahil sa pamamaga at kumalat ang kulay lila sa paligid ng mata. Hati at dumudugo ang ibabang labi ko. Nang itaas ko ang aking kamiseta, nabuo na ang mga pasa sa kahabaan ng aking mga tadyang sa iba't ibang kulay ng pula at lila. May malinaw na bakas ng mga daliri sa braso ko kung saan ako hinila. Binuksan ko ang shower at pinainit ang tubig, saka umupo sa sahig ng banyo na nakasuot pa ng damit habang pinupuno ng singaw ang lugar. Doon ko lang pinayagang umiyak, mahina at kontrolado para hindi magising si Brittany. Pero nagising din siya. Binuksan ang pinto ng silid niya, may narinig akong yabag, at pagkatapos ay nandoon na siya sa pintuan ng banyo, nanlalabi ang muka. Lauren. O Diyos ko, Lauren. Okay lang ako. Nagdudugo ka. Kailangan nating pumunta sa ospital. Hindi? Lauren, hindi ko kayang magbayad. Naputol ang boses ko. Hindi ko kayang magpunta sa ER, Brit. Hindi ko kaya. Yumuko siya sa tabi ko, nakabitin ang mga kamay, na para bang natatakot siyang hawakan ako at magdulot ng mas maraming sakit. Anong nangyari? Ninakawan. 2 lalaki. Kinuha nila lahat. Tumawag ka ba sa pulis? Wala akong telepono, naalala mo ba? Sinubukan kong ngumiti pero napakunot ako dahil sa hiwa sa labi ko. Okay lang. Magre-report ako bukas. Sa mukha ni Brittany, kitang-kita na hindi siya naniniwala na ayos lang ang lahat. Pero hindi siya nakipagtalo. Sa halip, tinulungan niya akong hubarin ang basang damit ko. Sinuportahan niya ako habang naliligo at binalutan niya ng bendahe ang mga pinakamalalang gasgas gamit ang mga gamit mula sa aming first aid kit. Nang sa wakas ay nakahiga na ako sa kama, umupo siya sa tabi ko sa dilim. Hindi ko sana dapat kang iniwan mag-isa, bulong niya. Hindi mo kasalanan. Pero habang nakahiga ako roon, sumisigaw ang bawat bahagi ng katawan ko, hindi ko mapigilang balikan sa isip ang sandaling nakita ng unang lalaki, ang uniforme ko, ang pagkilala sa kanyang mga mata, ang sinadyang karahasan na sumunod. Hindi ito basta-basta nangyari. At sa paanuman lalo lang itong nagpalala. Pira-piraso ang tulog ko, pinutol ng kirot na tumitibok sa mga tadyang ko sa bawat hininga. Nang tumunog ang alarm ko ng 6:00, nakahiga lang ako at nakatitig sa kisame, iniisip ang imposibleng matematika ng hindi pagpasok sa trabaho. Kailangan ko ang bawat shift. Bawat dolyar, wala namang pakialam ang mga bayarin sa ospital kung halos patayin ako sa hampas sa isang eskinita. 40,000 dolyar at 700 dolyar, sinundan ako ng numerong iyon na parang anino palagi at nakakasakal. Bawat buwan nababawasan ko ito, 300 dito, 500 kapag nagdoble ako ng trabaho, pero pinananatiling buhay, humihinga, at lumalaki ito ng interes. Ang hindi pagpasok kahit isang araw lang ay nangangahulugang lalo pang mahuhuli ako. Pinilit kong bumangon, pinigilan ang ungol habang nagrereklamo ang mga tadyang ko. Ipinakita sa akin ng salamin sa banyo kung ano mismo ang aking gagamitin sa trabaho. Ang kaliwa kong mata ay naging isang nakakagimbal na paleta ng lila at itim na maganang husto kaya halos hindi ko makita sa siwang nito. Ang sugat sa labi ko ay namuunang magdamag. Namula-mula ang mga pasa sa aking panga at pisngi na parang mararahas na bulaklak. Ang makeup ay naging pampinturang pandigma. Naglagay ako ng makapal na concealer na mistulang maskara, kahit na hindi nito gaanong natakpan ang pamamaga. Foundation sa 3 magkakaibang lilim para subukang itugma sa dating itsura ng balat ko. Walang pag-asa ang mata, wala ni isang produktong makakapagtago sa pinsalang iyon. Pinili kong gawing normal ang natitirang bahagi ng mukha ko
at umasa na hindi masyadong titingin ng malapitan ang mga tao. Kinailangan kong magsuot ng mahabang manggas na damit sa kabila ng init ng Oktubre na bumabalot sa lungsod. Abong uling, mataas ang kwelyo, tinatakpan ng bawat pulgadang pinsalang kaya kong itago. Nang huli kong tiningnan ang refleksyon ko, para akong taong may masamang pagpapanggap na ako mismo. Nasa kusina na si Brittany nang lumabas ako, at nanlumo ang mukha niya nang makita niya ako. "Huwag," sabi ko bago pa siya makapagsalita. "Magtrabaho ako." "Lauren, halos hindi ka makalakad." "Ayos lang akong maglakad." Kasinungalingan. Sa bawat hakbang, may kuryenteng dumadaloy sa kaliwang bahagi ko kung saan ako sinipa, at kailangan ko ng pera. Isang araw hindi naman, kailangan. Naghuhus ako ng kape sa travel mug, maingat at sadyang mabagal ang galaw. Dapat bayaran sa loob ng 2 linggo, kulang na ako ng 300 dolyar. Binuksan niya ang bibig niya sa kapinikit. Pareho naming alam ang kalkulasyon. Pareho kaming nabubuhay sa iisang imposibleng budget. "Hayaan mo akong ihatid ka," sa wakas ay sabi niya. Tinanggap ko dahil pakiramdam ko ay hindi ko kayang akyatin ang hagdan ng subway ngayong umaga. Ang mansyon ay mukhang ganoon pa rin. Maganda, kahanga-hanga, at lubos na walang pakialam sa aking pagdurusa. Inihatid ako ni Brittany sa pasukan ng serbisyo na may tingin na tila nagsasabing, "Pag-uusapan pa namin ito mamaya." Saka siya umikot papunta sa garahe. Nasa kusina na siya ngayon, nagsisimula ng maghanda para sa kahit anong masalimuot na almusal na gusto ni Giovanni tuwing Biyernes. Naipagpatuloy ko ang umaga ng automatikong ginagawa ang bawat gawain, alisin ang alikabok sa silid-aklatan, mag-vacuum sa pasilyo sa ikalawang palapag, palitan ang mga bed linen sa mga silid panauhin. Kailangan ng konsentrasyon ang bawat gawain para matapos ito nang hindi lalo napapalala ang aking mga sugat. Dahan-dahan at maingat ang kilos ko, iniiwasan ko ang bawat makintab na bagay na nadaanan ko. Mga bandang tanghali nahanap ako ni Brittany na nakatiklop ng mga tuwalya sa aparador ng mga lino. "Ang sama ng itsura mo," ang prangka niyang sabi. "Salamat." "Seryoso ako, 2 beses sa normal ang laki ng mukha mo." "Ayos lang ako." Lumapit siya ng husto at pababa ang boses. "Nakapag-file ka man lang ba ng report sa pulis?" "Oo, pagkatapos ng trabaho." Isa na namang kasinungalingan. Ano ang sasabihin ko sa kanila? Naninakawan ako at nabanggit ng mga umatake ang amo ko? Pakiramdam ko ay delikado iyon sa mga paraang hindi ko maipaliwanag. "Lauren, kailangan kong tapusin ang 3 palapag. Kinuha ko ang aking kadi ng mga gamit sa paglilinis at ginamit itong kalasag. May mga taong darating kay Ginoong Moretti ngayong hapon. Kailangang perpekto ang lahat." Ipinahiwatig ng mukha ni Brittany na may sasabihin pa siya, pero hinayaan niya akong umalis. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan, nagpapasalamat sa kawalan ng tao sa itaas na palapag kung saan walang makakakita sa akin na nahihirapan. Ang silid pag-aaral ni Giovanni ang huli sa listahan ko. Karaniwan siyang nasa mga pagpupulong sa downtown tuwing hapon, kaya't nananatiling bakante ang pribadong espasyo niya hanggang gabi. Kumatok ako ng 2 beses dahil sa nakasanayan, walang sumagot, at pumasok na ako. Amoy balat at lumang papel ang silid na may bahid ng whisky na iniinom niya at ng mga sigarilyong hinihit-hit niya sa terasa. Namamayani sa silid ang kanyang mesa, madilim na kahoy na kinintab hanggang sa kasing sidhi ng salamin at mga papel na nakaayos sa eksaktong mga bunton. Natutunan ko na ang sistema niya sa loob ng maraming buwang paglilinis. Huwag kailanman galawin ang mga papel, punasan lang ng dumi ang paligid nito. Huwag hawakan ang laptop. Ang kristal na decanter at mga baso ay hinuhugasan ng kamay at ibinabalik ng eksakto sa dati nilang kinalalagyan. Pinupunasan ko ang gilid ng bintana, nakatalikod sa pinto nang marinig ko iyon. Mga yabag. Biglang tumalon ang puso ko sa takot. Parang kuneho ang bilis ng panik bago muling bumalik ang aking katwiran. Isa lang namang empleyado. Ang kasambahay. Si Franco na nagche-check kung may kailangan ako. Pero nang lumingon ako, nakatayo si Giovanni Moretti sa pintuan. Tinanggal niya ang Amerikana niya at pinulupot ang manggas ng kamiseta hanggang siko. Ang madilim niyang buhok ay medyo magulo, na para bang hinahaplos niya ito gamit ang mga kamay. At ang mga mata niya, ang mga madilim na kulay whiskey na mata na nakita ko ng daan-daang beses mula sa malayo, ay nakatitig ng direkta sa akin. Talagang nakikita niya ako, hindi ako tinataboy. "Pasensya na, Ginoong Moretti." Mas matatag kaysa sa nararamdaman ko ang boses ko. "Akala ko wala ka ngayong hapon. Pwede akong bumalik. Anong nangyari sa mukha mo?"
Ang tanong ay dumating na parang pisikal na hampas. Direkta, hindi maiiwasan. Nadapa ako, ang kasinungalingang pinagsanayan ko. Sa hagdan ng subway, nauupaw kapag umuulan. Hindi siya umimik, hindi siya gumalaw. Tumayo lang siya roon na nakatitig sa akin ng may tindi na nagpamangilabot sa balat ko. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng silid. Isinara ang pinto sa likod niya ng may mahinang tunog na tila masyadong personal. Tumingin ka sa akin. Hindi ito hiling, hindi rin ito utos, isang bagay sa pagitan ng dalawa na nagpagawa sa akin bago pa man ako nakapagdesisyon. Itinaas ko ang mukha ko, hinayaan kong makita niya ang kabuuang pinsalang hindi na itago ng make-up. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Nananatili pa rin ang maingat na pagiging neutral na nakita ko mula sa malayo. Pero tila tumigas ang panga niya. Nilakbay niya ang pagitan namin sa tatlong matatag na hakbang at bigla, malapit na siya. Sobrang lapit. Sapat na para maamoy ko ang cedar at isang bagay na mas madilim, mas mamahalin. Sabihin mo ulit sa akin kung paano ka nahulog. Basang-basa ang hagdan, nawalan ako ng balanse. Saang gilid ka nahulog? Nalito ako sa tanong. Ano? Kaliwa o kanan? Aling bahagi ang tumama sa hagdan? Nagulo ang isip ko. Kaliwa, sa tingin ko. Sa tingin mo. Dahan-dahan siyang umikot sa paligid ko parang mandaragit na sinusuri ang biktima at pinigilan ko ang pagnanais na umatras. Pero iniingatan mo ang kaliwang bahagi mo kapag humihinga ka. Pinoprotektahan mo ito. Kaya nahulog ka sa kaliwa, tumama ang kaliwang mata mo, napunit ang labi mo, at ngayon ay sumasakit ang kaliwang tadyang mo. Namula ang mukha ko. Oo, mukhang pareho palagi ang pagkahulog mo. Tumigil siya sa harap ko muli. Ipakita mo sa akin ang mga braso mo. Ginoong Moretti, ipakita mo. Nanginig ang mga kamay ko habang inilapag ko ang basahan. Siya ang amo ko. Hindi ako makatanggi. Ayokong tumanggi sa mga dahilan na hindi ko masuri ng mabuti. Inangat ko muna ang manggas ng kanan, ang braso na hindi gaanong nasaktan, ilang gasgas lang sa bisig. Ang isa pa. Nag-aatubili ako, iba ang kwento ng kaliwang braso. Pero naghintay si Giovanni ng walang hanggan ang pasensya at sa huli ay inangat ko rin ang manggas na iyon. Nakakabigla ang mga pasa. Perpektong marka na hugis daliri na nakapalibot sa biceps ko kung saan ako hinawakan ng isang tao. Lila, dilaw at matingkad na pula. Hindi mapagkakamalangan. Tinitigan iyon ni Giovanni ng matagal. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang boses niya ay naging malamig at nakamamatay. Sino ang gumawa nito sa'yo? Sinabi ko na sa'yo. Huwag. Ang salitang iyon ay bumirit na parang latigo. Huwag mo akong sinungalingan muli, Lauren. Hindi iyan mula sa pagkahulog. May humawak sa'yo. Hinigit ka. Saan ito nangyari? Ang pagbanggit ng pangalan ko ang nagpahupa sa akin. Hindi ko alam na alam niya ang pangalan ko. 8 buwang pagiging hindi nakikita. At alam niya pala ito mula pa noon. 3 blok mula rito. Lumabas ang katotohanan bago ko pa mapigilan. Huwebes ng gabi. Naglalakad papunta sa subway. Ano ang kinuha nila? Ang bag ko, ang telepono, ang pitaka. At ano pa? Hindi ako makasagot. Hindi ko mahanap ang mga salita para sa karahasan na sumunod sa sinadyang kalupitan. At ano pa? Inulit niya. Mas mahinahon pero hindi nabawasan ang pagpilit. Nakita nila ang uniforme ko. Nauulid ang boses ko. Tinanong nila kung nagtatrabaho ako para sa iyo. Sinabi kong hindi pero hindi nila ako pinaniwalaan. Sabi nila, tumigil ako, lumunok. Sabi nila mensahe iyon. Ang katahimikan na sumunod ay tila mapanganib. Unti-unting humigpit ang panga ni Giovanni, ang tanging nakikitang palatandaan ng kung anuman ang nangyayari sa likod ng kanyang madilim na mga mata. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanyang mesa, pinindot ang isang pindutan sa telepono. Franco, sa opisina ko ngayon. Ginoong Moretti, pakiusap, simula ko. Umupo ka. Ayaw kong magdulot ng gulo. Umupo ka? Hindi galit. Matatag lang. Boses ng isang taong inaasahan ang pagsunod at nakakakuha nito. Umupo ako sa isa sa mga upuang katad na nakaharap sa mesa niya. Pakiramdam ko'y maliit at lantad. Nanatili nakatayo si Giovanni, isang kamay ang nakasandal sa mesa, nakatitig sa wala. Dumating si Franco sa loob ng ilang minuto, isang lalaki sa huling bahagi ng kanyang 30 taon na may pilak na hibla sa kanyang madilim na buhok at mga mata na hindi nakaliligtas sa kahit ano. Isang tingin lang niya sa mukha ko at nanahimik siya. 3 blok mula rito, sabi ni Giovanni nang walang pambungad. Huwebes ng gabi, 2 lalaki,
Nakita nila ang uniforme niya at nagpasya silang maghatid ng mensahe. Naging bato ang ekspresyon ni Franco. Saan eksakto? Sa pagitan ng dry cleaner at ng botika, mahinahon kong sagot. Mga 10:30. May mga kamera tayo sa lugar na yon. Kukunin ko ang footage. Muling tumingin siya sa akin at tila may bahid ng simpatiya sa kanyang mga mata. Ilalarawan mo ba sila? Ginawa ko. Puting lalaki, kalbo, manipis na jacket. Mas matangkad na kasama, mas malapad ang pangangatawan, hindi kailanman nagsalita. Mga detalyeng paulit-ulit kong pinatutugtog sa isip buong gabi. Cole, sabi ni Franco makalipas ang sandali. Parang si Darren Cole, nagtatrabaho para sa mga Albanian. Naging kamao ang kamay ni Giovanni sa ibabaw ng mesa. Hanapin mo siya, hanapin ninyo silang dalawa. Gusto ko sila rito bago maghating gabi. Tinatanggap kong nagawa na. Umalis si Franco ng kasing bilis ng pagdating niya, at ako na naman ang naiwan kasama si Giovanni. Ang katahimikan ay naging hindi matiis hanggang hindi ko na ito kinaya. Hindi ito kailangan, sabi ko. Ayos lang ako. Pagnanakaw lang naman iyon. Hindi iyon pagnanakaw. Sa wakas ay tumingin si Giovanni sa akin at may nakita ako sa kanyang mukha na nagpahinto sa aking hininga. Hindi awa, hindi rin naman galit. Isang hamon iyon, isang insulto. Inatake ka nila dahil nagtatrabaho ka para sa akin sa teritoryo ko, sa kalye ko. Personal na yon? Magsasasalang ako. Nagtatrabaho ka sa bahay ko. Lumibot siya sa mesa, umupo sa upuan sa tabi ko sa halip na sa likod nito. Malapit, pantay. 8 buwan ka nang narito, napapansin ko ang mga bagay, Loren. Kung paano mo inaayos ang mga libro ayon sa may akda nang hindi ka pinapagawa. Kung paano ka hindi nakikipagchismis sa ibang tauhan. Kung paano mo tinatanggap ang bawat overtime shift na inaalok. Nangilid ang lalamunan ko. Kailangan ko ng pera. Alam ko, bayarin sa ospital para sa nanay mo. Siyempre alam niya. Malamang alam niya ang lahat tungkol sa bawat isa sa mga nagtatrabaho para sa kanya. Para maintindihan mo, ipinagpatuloy niya, bumaba ang boses, bakit hindi ko ito maaaring hayaan? Kung papayagan kong may masaktan sa mga tauhan ko ng walang kaparusahan, ipapakita nito ang kahinaan at ang kahinaan sa mundo ko ay nakamamatay. Ang basta-bastang pagbanggit ng pagpatay ay dapat sana'y ikinatakot ako. Sa halip, may ibang naramdaman ako. Isang bagay na mainit at mapanganib na hindi dapat sa sitwasyong ito. Ano ang gagawin mo sa kanila? Tanong ko. Ang kailangang gawin. Tumayo siya at iniabot ang kamay sa akin. Halika. Hindi ka na maglilinis pa ngayon. Magpapahinga ka sa isa sa mga silid panauhin hanggang maayos ito. Kinuha ko ang kamay niya bago pa man ako nakapagdesisyon. Matatag at maingat ang pagkakahawak niya at hinila niya ako patayo gamit ang lakas na walang kahirap-hirap. Sandali kaming nakatayo nang masyadong magkalapit. Hawak pa rin niya ang kamay ko. At ang hangin sa pagitan namin ay tila may kargang hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay binitiwan niya ako at umatras. Sandali. Sinundan ko siya sa mga pasilyong nilinis ko ng libu-libong beses, pero iba na ang itsura ng lahat ngayon. Hindi na ako hindi nakikita. Nakita ako ni Giovanni Moretti. Alam niya ang pangalan ko. At sa mga dahilan na hindi ko maunawaan, binago nito ang lahat. Mas malaki ang silid panauhin na ipinakita sa akin ni Giovanni kaysa sa silid tulugan ko sa bahay. Mga pader na kulay gatas, mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nakaharap sa hardin, mga muwebles na parabang nasa museo. Nakatayo ako sa pintuan, labis ang pakiramdam na hindi ako nararapat sa lugar na yon. Umupo ka, sabi ni Giovanni sabay turo sa isang upholstered na upuan sa tabi ng bintana. Kailangan ni Franco ng oras para kunin ang footage ng seguridad. Gusto kong magpahinga ka hanggang noon. Dapat kong tapusin ang trabaho ko, hindi iyon mungkahi. Hindi nagbigay ng pagkakataon sa pagtutol ang tono niya. Nasugatan ka, magpapahinga ka. Umalis siya bago ko pa man makaprotesta ng higit pa at nagsara ng tahimik ang pinto ng may huling pagtatapos. Umupo ako sa silya dahil nanginginig ang mga binti ko at sumisigaw ang mga tadyang ko sa bawat galaw. Sa bintana pinanood ko ang mga anino na humahaba sa hardin habang papalapit ang gabi mula sa hapon. Dumating si Brittany makalipas ang 20 minuto. May dalang tray na may tsaa at mga sandwich na hindi ko naman hiningi. Inilapag niya ito sa mesa sa gilid, saka umupo sa sandalan ng upuan ko. Sige, ano ba talaga ang nangyayari? Bumulong siya. Kakatapos lang kang i-escort ni Giovanni Moretti ng personal papunta sa itaas. Si Franco naman ay nagkakandara pa na parabang sinipa ng iba ang aso niya.
At nakaupo ka sa pinakamagandang silid panauhin na para kang tunay na bisita imbes na empleyado. Alam niya tungkol sa pag-atake. Paano? Nakita niya ang mukha ko, nagtanong siya. Hindi ko na kayang magpatuloy sa pagsinungaling. Kinuha ko ang tasa ng tsaa higit para may magawa ang mga kamay ko kaysa dahil nauuhaw ako. Brit! Nakilala nila ang uniforme ko. Ang mga lalaking umatake sa akin, alam nilang nagtatrabaho ako rito. Namutla ang mukha niya. Kaya si Giovanni ay personal na iniinda. Oo. Hinawakan ko ang tasa ng tsaa. Sobrang init na susunog ang dati nang nabiyak kong labi, pero tinanggap ko ang pansamantalang pag-aliw. Sinabi niya na insulto iyon sa kanya, na hindi niya pwedeng hayaang walang parusa. Tahimik si Brittany sandali, nag-iisip. Pagkatapos, 2 taon na akong nagtatrabaho rito, hindi ko pa siya nakitang ganito. Ganito paano? Nakatuon. Galit, pero malamig na galit. Ang klaseng mas mapanganib kaysa sumigaw. Pinagmasdan niya ako gamit ang mga matang, parang nakakaalam ng lahat ng isang kapatid. Ginamit niya ang pangalan mo. At ano? Lauren, tinatawag niya akong the cook. Ang lahat ng iba pa ay staff. Alam niya ang mga pangalan namin. Alam niya ang lahat. Pero hindi niya ginagamit. Distansya, alam mo? Pero ginamit niya ang sayo. Bago pa ako makasagot sa napakakabalisa niyang obserbasyon, may kumatok sa pinto. Pumasok si Franco, may dalang laptop at Manila folder. Seryoso ang kanyang mukha. Nasa amin na ang footage, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Gusto ni Ginoong Moretti na kumpirmahin mo ang pagkakakilanlan. Sinundan ko siya pababa sa silid pag-aaral ni Giovanni. Si Brittany naman ay sumusunod sa amin na parang anino na protektibo. Iba na ang dating ng silid ngayon. Punong-puno ng layunin sa halip na bakanteng karangyaan. Tumayo si Giovanni sa likod ng mesa. Nakalapag ang jacket, nakapulupot ang manggas. Kitang-kita ang pagiging mapanganib na tao na matagal ko nang hinala. Binuksan ni Franco ang laptop at itinutok sa akin ang screen. Ipinakita ng malabong itim at puting video ang isang kanto ng kalye na nakilala ko. Nakasulat sa timestamp ang 10:14 ng gabi, Huwebes. Pinanood ko ang sarili kong pumasok sa kuha, nakahood laban sa ulan, nakayuko. Pagkatapos lumitaw ang 2 tao mula sa eskinita. Nangilabot ako. Kahit sa mababang kalidad ng video, nakilala ko sila. Iyon sila, sabi ko ng mahinahon. Pinatigil ni Franco ang frame, nag-zoom in sa mukha ng unang lalaki. Sigurado ka? Oo, siya ang humuli sa akin. Tinanong niya tungkol sa uniforme ko. Yumuko si Giovanni pasulong. Pinagmasdan ang nakapirming imahe na parang mandaragit. Darren Cole, maliit na enforcer para sa Operasyong Albanian, nangongolekta ng utang ng babanta. Tumingin siya kay Franco. Ang isa pa? Victor something. Croatian sa tingin ko? Bayarang tauhan. Hinila ni Franco ang mga litrato mula sa folder at inilatag ang mga ito sa mesa. Matagal na naming sinusubaybayan si Cole. Kasama siya sa tropa ni Krasniqi na sumusulong sa Lower Manhattan. Krasniqi. Binigkas ni Giovanni ang pangalan na parang sumpa. Kaya hindi ito basta-basta nangyari. Laro sa teritoryo, kinumpirma ni Franco. Sinusubukan nila ang mga hangganan. Sinusugod ang mga tauhan mo para makita kung tutugon ka. Pinakinggan ko silang pinag-uusapan ang karahasan, teritoryo at mga taktika sa kapangyarihan na parang sinusuri nila ang isang laban sa chess. Dapat sana'y kinatakutan ako ng kanilang klinikal na pagiging kalmado. Sa halip, kakaiba ang pakiramdam ko. Parang nanonood lang ako ng dula sa halip na ako'y bahagi ng sarili kong buhay. Anong gagawin mo? Lumabas ang tanong bago ko pa man mapigilan. Tumitig sa akin ang 2 lalaki. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Giovanni. Hanapin mo sila. Dalhin mo sila rito. Ipakita mong may kaparusahan ang sinumang gagalaw sa sinumang nasa ilalim ng aking proteksyon. Hindi mo kailangang gawin ito dahil sa akin. Munting tunog ang boses ko kahit sa sarili kong pandinig. Ako'y walang halaga. Isa lang akong naglilinis ng bahay mo. Dahan-dahan at may layunin, umikot si Giovanni sa paligid ng mesa. Bawat hakbang ay sinusukat at may layunin. Tumigil siya ng direkta sa harap ko, napakalapit. Kaya kinailangan kong itulak ang ulo pabalik para makipagtitigan. Nagtatrabaho ka sa bahay ko, aniya, mababa at matindi ang boses. 8 buwan ka nang narito. Napansin ko kung paano mo tinitiklop ang mga pahayagan para nakaharap ang mga headline. Kung paano mo dinidilig ang mga orkidya sa silid-aklatan tuwing Martes dahil alam mong kailangan nila ng tuloy-tuloy na pag-aalaga. Kung paano hindi ka kailanman nagrereklamo, hindi humihingi ng kahit ano,
Ginagawa mo lang ang trabaho mo ng tahimik at mahusay. Namula ang mukha ko. Napansin mo yon? Napapansin ko ang lahat sa mundo ko, Lauren, at bahagi ka nito, mapagtanto mo man o hindi. Tumingin siya kay Franco. Bumuo ka ng isang koponan, 6 na lalaki. Hanapin mo si Cole at dalhin mo siya sa akin, pati ang Croatian kung mahahanap mo siya. Ginawa na. Isinara ni Franco ang laptop. Ano naman ang tungkol sa babae? Manatili siya rito ngayong gabi. Kwarto ng bisita sa ikalawang palapag, kasama ang kapatid niyang babae. Sandali, simula ko. Itinaas ni Giovanni ang kamay. Pinatahimik ako. Hindi ito mapagkakasunduan. Alam ng mga lalaking yon na nagtatrabaho ka rito. Alam nila kung ano ang itsura mo. Hanggat hindi ko pa naresolba ang sitwasyong ito, hindi ka mag-iisa na lalakad pa uwi sa aking mga kalye. Hindi ako pwedeng basta na lang manatili rito. May buhay ako. May apartment. May mga bayarin na kailangang bayaran. Nandyan pa rin ang mga bayarin mo bukas. Hindi na pinayagan ng tono niya ang pagtutol. Ngayong gabi, nasa ilalim ka ng bubong at proteksyon ko. Tanggapin mo. Ang salitang proteksyon ay nanlambing sa hangin. Sa pagitan namin, mabigat sa mga implikasyong hindi pa ako handang suriin. Ngunit unti-unti na akong napapagod at nasasaktan, hinihila ng pagod ang bawat buto hanggang ang pagtayo ay naging isang napakahirap na gawain. Sige, sabi ko. Isang gabi. Nagbago ang ekspresyon ni Giovanni sa tila kasiyahan. Franco, ayusin mo ang mga kailangan. Gusto kong may mag-update sa akin kada oras. Umalis si Franco at ako'y naiwan muli kasama si Giovanni. Pinagmasdan niya ako ng nakakabahalang tindi na parabang inarecord niya ang bawat pinakamaliliit na kilos ng mukha ko. Bakit ka nagsusumikap ng husto? Bigla niyang tanong. Ang double shift, ang overtime. Karamihan sa mga tao ay ginagawa lang ang minimum. Ginagawa mo lahat. Nag-isip akong magsinungaling, pero naisip kong malamang alam na niya rin. Utang sa ospital. Namatay ang nanay ko 2 taon na ang nakalipas, cancer. Hindi tumigil ang mga bayarin nang siya'y pumanaw. May kirot na sumilay sa kanyang mukha. Magkano? Hindi mo iyon dapat alalahanin. Magkano, Lauren? Muli niyang binigkas ang pangalan ko. Parang sinusubukan niya. Tinitingnan kung ano ang pakiramdam nito sa kanyang bibig. 47,000. Mas mababa o mas mataas? Hinawakan niya ang impormasyong ito sa isang tango. At binabayaran mo ito gamit ang sahod ng isang katulong. Wala akong gaanong pagpipilian. Palaging may pagpipilian. Lumapit siya sa bintana at tumitig sa papalabong hardin. Pwede ka namang magdeklara ng pagkabangkarote. Iwanan ang utang. Hindi iyon ang pagkatao ko. Hindi. Lumlingon siya sa akin. Hindi nga. Tinutupad mo ang iyong mga obligasyon kahit na sinisira ka nila. Bihira iyon. Bago pa ako makasagot, lumitaw si Brittany sa pintuan na mukhang nag-aalangan. Pasensya na sa istorbo. Sabi ng kasambahay, maghanda raw ako sa kwarto sa tabi ng kay Lauren? Oo, tumuwid si Giovanni. Manatili kayong dalawa ngayong gabi. Bukas, rerepasuhin natin muli ang sitwasyon. Tumingin si Brittany sa akin, nakaangat ang kilay sa tahimik na tanong. Tumango ako ng bahagya at naglaho siya sa pasilyo. Dapat umalis na ako, sabi ko, para makapagtrabaho ka. Isa pa. Lumapit si Giovanni sa mesa niya, sumulat ng isang bagay sa notepad. Pinunit ang pahina at iniabot ito sa akin. Isang numero ng telepono na nakasulat ng makapal at maayos na sulat. Direktang linya ko. Kung may mangyari, anumang bagay tawagan mo agad ako. Walang mangyayari. Halos kuta na ang bahay ninyo. Gayunpaman, pinihit niya ang mga daliri ko para mahawakan ko ang papel. Lagi mong dalhin iyan. Nanatili ang kamay niya sa akin ng kalahating segundo nang masyado, mainit at matibay bago niya ako binitiwan at umatras. Ang saglit na pagdampi ay nagpangilabot sa balat ko. Salamat, ang tanging nasabi ko. Huwag mo pa akong pasalamatan, hindi pa tapos ang gabi. Iniwan ko siya roon, nakatayo sa kanyang silid pag-aaral, na napapaligiran ng mga ebidensya ng karahasang pinaplano niya, at umakyat ako sa hagdan, papunta sa silid panauhin kung saan naghihintay si Brittany. Isang tingin lang niya sa mukha ko at yinakap niya ako ng maingat, iniingat ang aking mga sugat. Nakabaliw ito, bulong niya. Alam ko. Tutugisin niya sila, para sa'yo. Alam ko. Lauren siya ay... Alam ko, Brit. Alam ko kung ano siya. Alam ko kung ano ang gagawin niya. Umatras ako. Hinarap ang nag-aalalang tingin niya. At hindi ko magawang magmalasakit tungkol diyan. Nanatiling nakabitin sa pagitan namin ang pag-amin na yon. Mabigat sa mga implikasyong ayaw naming sabihin.
Tinulungan ako ni Brittany na magpalit palabas ng damit pang trabaho ko. At nanlaki ang mga mata niya nang makita ang kabuuang lawak ng pasa sa aking mga tadyang at likod. Hindi siya nagsalita kundi kumuha na lang ng pajama mula sa aparador, seda, mamahalin, iniwan ng nakaraang bisita at tinulungan akong magbihis na parabang salamin ako. Naupo kaming magkasama sa napakalaking kama at ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pag-atake, ang reaksyon ni Giovanni, ang investigasyon ni Franco, ang video mula sa seguridad. Nakinig siya ng walang patid. Pinoproseso ang lahat ng iyon ng may parehong praktikal na kalmadong ipinapakita niya sa lahat ng bagay. Anong mangyayari ngayon? Tanong niya sa wakas. Inisip ko ang malamig na galit ni Giovanni, ang mahusay na karahasan ni Franco, ang maingat na kontroladong kapangyarihang dumadaloy sa bahay na ito na parang kuryente sa mga kable. Inisip ko kung paano dapat natatakot ako pero sa halip ay nakaramdam ako ng isang bagay na mas malapit sa ginhawa. Ngayon, sabi ko, hihintayin natin. Sa labas ng bintana, gabi na ng todo. Kahit saan sa lungsod, may mga lalaking may baril na naghahanap sa mga taong nanakit sa akin. At nakahiga ako sa kama na seda sa isang mansyon, protektado ng isang taong pinamumunuan ang mga hukbo sa pamamagitan ng isang bulong. Nagbago ang takbo ng mundo sa loob lamang ng isang hapon at hinala ko na hindi na ito muling babalik sa dati. Ayaw akong dalawin ng antok. Nakahiga ako sa hindi pamilyar na kama, nakatitig sa mga anino na sumasayaw sa kisame, nakikinig sa pantay na paghinga ni Brittany mula sa katabing silid. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata, muling nakikita ko ang video, mga malabong kuha ng sarili kong napapaligiran, inatake iniwan na dumudugo sa ulan. Tumitibok ang mga tadyang ko sa bawat hininga, isang metronomo ng sakit na kasabay ng mabilis kong pag-iisip. Mga 2:00 ng madaling araw narinig ko ito. Mga boses mababa at nagmamadali na umaakyat mula sa ibaba. Pagkatapos ang malinaw na tunog ng isang mabigat na pinto na nagsasara. Hindi bumabagsak. Kontrolado. Sadyang ginawa. Dapat ay nanatili na lang ako sa kama. Dapat ay tinakpan ko na lang ang ulo ko ng kumot at nagkunwari na walang narinig. Sa halip, natagpuan kong paunti-unting tinahak ng aking mga paa ang malambot na alpombra. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid ng tahimik. Ang pasilyo ay nakalawig sa harap ko, na pinapaliwanagan ng banayad na ilaw sa sahig, na nagbigay sa lahat ng lilim ng kulay ambra. Mula sa silid pag-aaral ni Giovanni ang mga boses, tumibok ng mabilis ang puso ko habang palihim akong bumababa sa hagdan. Bawat hakbang ay hinahaplos at tahimik. 12 ng beses ko nang nilinis ang hagdanang ito. Alam ko kung aling tabla ang kumikiskis, aling bahagi ng riles ang maluwag. Ngayon, nagsilbi ang kaalamang iyon sa ibang layunin habang pababa ako sa madilim na unang palapag. May liwanag na tumatagas mula sa ilalim ng pinto ng silid pag-aaral, isang gintong guhit sa makintab na kahoy. Lumapit ako rito na parang papalapit sa isang ligaw na hayop. Dahan-dahan, maingat, halos hindi humihinga. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat na lamang para makita ang loob kung ipuwesto ko ng tama ang sarili ko. Ang nakita ko ay nagpabagsak ng dugo ko sa lamig. 2 lalaki ang nakaluhod sa gitna ng silid, mga kamay na nakaposas ng zip tie sa likuran nila. Agad ko silang nakilala sa kabila ng dugo sa kanilang mga mukha. Ang kalbo ang mas malapad na pangangatawan ng kasama niya. Ang mga lalaking umatake sa akin. Nakatayo si Franco sa isang gilid, nakataas ang mga braso, ang mukha ay tila inukit sa granito. 2 pang lalaki na hindi ko nakikilala ang nasa magkabilang gilid ng pintuan, kitang-kita ang mga baril sa kanilang mga balakang. At nakaupo si Giovanni sa kanyang katad na silya, hindi kumikibo. Pinagmamasdan ang mga nakaluhod na lalaki nang may nakatuong pansin ng isang mandaragit na pinag-aaralan ang kanyang biktima. Hindi ko alam, Ginoong Moretti. Ang lalaking kalbo, si Cole, ang tawag sa kanya ni Franco, ay nagsalita ng mabilis, magkakasalit ang mga salita. Sumpa ko, hindi namin alam na sa inyo siya. Sinabi lang ni Krasniki na magpadala ng mensahe. Gumawa ng ingay sa teritoryo ninyo, dapat lang naming bugbugin ng ilang tao. Hindi seryoso. Hindi seryoso! Malumanay ang boses ni Giovanni. Nakakatakot ang lambot ng boses. Hinipo mo ang isang tao sa ilalim ng aking proteksyon at tinatawag mong hindi seryoso. Babala lang yon. Para ipakita na kaya naming pumasok sa mga kalye mo kahit kailan gusto namin. Nag-alangan ang tingin ni Cole kay Giovanni at kay Franco, naghahanap ng awa na hindi niya makakamtan. Hindi naman talaga namin dapat saktan ng malala ang sinuman. Takutin lang sila. Takutin sila.
Dahan-dahang tumayo si Giovanni, bawat galaw ay eksakto at kontrolado. Lumapit siya at tumayo ng direkta sa harap ni Cole, nakatingin pababa sa lalaking nakaluhod. Sabihin mo sa akin, nang makita mo ang uniforme niya, nang malaman mong nagtatrabaho siya sa bahay ko, ano sa tingin mo ang mangyayari? Akala namin, natitili si Cole. Sinabi ni Krasniqi na umatras ka, na lumalambot ka, na dahil kay Brooklyn ay humihina ka, hindi mo na kayang gawin ng tama ang lahat. Mali si Krasniqi. Yumuko si Giovanni, tinumbasan ang mata ni Cole. Alam mo ba kung ano ang ginagawa niya rito? Naglilinis siya. Tinutupi ang mga tuwalya. Inaayos ang mga bulaklak. 27 taong gulang siya, nagtatrabaho ng 2 shift para mabayaran ang gastusin sa ospital ng yumao niyang ina. At binugbog mo siya hanggang mawalan ng malay sa ulan para sa politika. Ganap ang katahimikan na sumunod. Kahit sa pagkakatayo ko sa tabi ng pinto, naramdaman ko ang bigat nito, mabigat at nakakalunod. Pagkatapos ay tinanong ni Giovanni ang tanong, at natigil ang hininga ko sa aking lalamunan. Sino ang gumawa nito sa'yo? Halos pabulong lang ang boses niya, ngunit mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Bawat salita ay bumagsak na parang bato sa tahimik na tubig, na lumikha ng mga kulubot ng pangamba na kumalat sa buong silid. Ako? Napakakabig ng boses ni Cole. Ako ang gumawa. Pinigilan siya ni Victor pero ako ang sumuntok sa kanya. Pasensya na, Ginoong Moretti, pasensya na talaga. Nagpapakita ka lang ng pagsisisi. Hindi gumalaw o kumurap si Giovanni. Nagpapakita ka lang ng pagsisisi dahil nahuli ka. Dahil nakaluhod ka rito sa halip na mahimbing na natutulog sa butas na pinanggalingan mo. Nagpapakita ka lang ng pagsisisi dahil alam mo kung ano ang susunod. Tumayo siya, inilingon ang likod sa mga nakaluhod na lalaki, at naglakad patungo sa kanyang mesa. Ang payak na pagpapalayas ay sa isang paraan mas nakakatakot kaysa sa anumang pagpapakita ng galit. Franco, nagbago ang tono ni Giovanni sa purong usaping negosyo. Dalhin mo sila. Gawin mong malinis. Gusto kong makatanggap si Krasniqi ng mensahe, pero ayokong may mga bangkay na lumilitaw sa pantalan na magdudulot ng problema sa pulisya ng pantalan. Naiintindihan? Naiintindihan. Ipinahiwatig ni Franco sa iba pang mga lalaki na lumapit para hilahin sina Cole at Victor patayo. Sandali, nagpupumiglas si Cole sa mga kamay na humihigpit sa kanyang mga braso. Pakiusap, Ginoong Moretti, may pamilya ako. Ganon din siya. Hindi lumingon si Giovanni. Namatay ang ina niya sa kanser. Ang kapatid niya ay nagtatrabaho sa kusina ko. May mga taong nagmamahal sa kanya, mga taong umaasa sa kanya, tulad ng sinasabi mong meron ka. Ang pinagkaiba, hindi niya kailanman ginamit ang kamay niya sa sinuman. Sinubukan lang niyang umuwi pagkatapos magdobleng turno. Dalhin mo na sila. Umatras ako bago pa ako makakita ng iba. Idinikit ko ang sarili ko sa pader sa kanto. Tumitibok ng sobra ang pulso ko na akala ko maririnig nila ito. May papalapit na yabag at nanatiling hindi gumalaw habang dinadala ni Franco at ng kanyang mga tauhan ang mga bilanggo sa tabi ko, papunta sa inaakala kong likurang labasan. Umiyak na si Cole ngayon, tahimik na desperadong hagulgol na nagpaikot sa tiyan ko sa kabila ng lahat. Isinara ng may tunog ang pinto ng silid pag-aaral. Naghintay ako hanggang tuluyang mawala ang mga yabag bago dahan-dahang umakyat muli sa itaas. Nanginginig ng husto ang mga binti ko kaya kinailangan kong humawak sa barandilya para suporta. Pagbalik sa silid panauhin, umupo ako sa gilid ng kama. Nanginginig ang mga kamay. Katatapos ko lang masaksihan si Giovanni Moretti na hatulan ng kamatayan ng 2 lalaki. Kalmado, mahusay na mas kaunti pa ang emosyon kaysa sa pag-o-order ko ng kape. At ang pinakamalala, ang bahagi na dapat ay ikinatakot ko pero sa halip ay nag-iwan sa akin ng kakaibang pakiramdam ng kawalan, ay hindi ko maipilit na magmalasakit. Pinatay nila ako nang mawalan ng malay. Iniwan akong nagdurugo sa isang eskinita. At ngayon, babayaran nila yon. Dapat ay nakaramdam ako ng pagsisisi, takot. Anumang uri ng moral na pagkasuklam sa pakikisabwatan sa karahasan, sa halip, wala akong naramdaman kundi isang malamig na uri ng kasiyahan. Lumipas ang ilang oras. Pinanood ko sa bintana ang mga itim na SUV na umaalis mula sa bahay. Ang mga headlight ay sumisilay sa dilim bago sumapit ang madaling araw. 3 sasakyan, naglalakbay ng magkakasunod-sunod. Nagdadala ng mga lalaking may baril at mga bilanggo na nakatali ang mga kamay papunta sa kung anong kapalaran ang itinakda ni Giovanni para sa kanila. Nagtanong ako sa sarili kung naging kasabwat na lang ba ako sa pagpatay. Nagtanong ako kung pinapansin ko pa. Nagsisimulang magliwanag ang langit nang may mahinang katok sa pintuan ko.
Nagsuot ako ng bathrobe sa ibabaw ng hiniram na pajama at nang buksan ko ang pinto, nakatayo doon si Giovanni na may dalang 2 tasa ng kape. Mukha siyang pagod, ang unang pagkakataon na nakita ko kahit bakas ng pagkapagod sa kanyang maingat na kinokontrol na mukha. "Nagising ba kita?" tanong niya. Hindi ako makatulog. Tumango siya, hindi nagulat at iniabot ang isa sa mga tasa. Kinuha ko ito saglit na nagdampi ang aming mga daliri sa palitan. Perpekto ang kape, may cream at asukal sa eksaktong sukat na gusto ko. Siyempre alam niya. Alam niya ang lahat. "Pwede ba akong pumasok?" tanong niya. Umatras ako at hinayaan siyang pumasok. Lumapit siya sa upuan sa tabi ng bintana, yung pareho kong inuupuan ng ilang oras at umupo ako sa gilid ng kama. Ano ang nangyari sa kanila? Lumabas ang tanong, bago ko pa man naisipang bawiin ito. Pinagmasdan ako ni Giovanni sa gilid ng tasa ng kape niya. Ang madilim niyang mga mata ay parang sinusuri ako. Binigyan sila ng parusa sa kanilang pagkakamali. Hindi iyon sagot. Iyon na ang kailangan mo. Malambot, pero matatag ang boses niya. Hindi mo gusto ng mga detalye, Lauren. Magtiwala ka sa akin dito. Paano mo nalaman kung ano ang gusto ko? Dahil nakita ko na ang itsurang iyan dati. Iyan ang itsura mo ngayon. Ang mukha na nagsasabing sinusubukan mong alamin kung dapat kang magkasala dahil hindi ka nakakaramdam ng kasalanan. Inilapag niya ang tasa sa katabing mesa. Huwag? Nagpasya ang mga taong iyon. Nakisangkot sila sa karahasan, alam nila ang mga panganib. Hinawakan ko ang mainit kong kape, hinayaan ang init nitong dumaloy sa aking mga kamay at paalisin ang bahagi ng lamig na nanirahan sa aking mga buto. Dapat natatakot ako sa iyo. Malamang, hindi ako. Alam ko. Yumuko siya pasulong. Nakasandal ang siko sa kanyang mga tuhod at sa isang sandali hindi siya mukhang boss ng krimen kundi isang taong may mabibigat na pasanin. Ano ang nararamdaman mo? Sa totoo lang. Sumasakit ang mga tadyang ko, sumasakit ang mukha ko, lahat ay sumasakit. Dahan-dahan kong hinipo ang namamaga kong mata. Pero mas ligtas kaysa sa nararamdaman ko mula pa noong Huwebes ng gabi. Isang kisap mata ng kasiyahan ang dumaan sa kanyang mukha at nawala agad. Mabuti. Iyon ang mahalaga. Tumayo siya, tinahak ang pagitan namin sa 2 hakbang. Hayaan mong tingnan kita. Itinaas ko ang mukha at dumampi ang kanyang mga daliri sa aking panga. Iniikot ang aking ulo para masalamin ang unang liwanag ng umaga na sumisilay sa bintana. Maingat ang kanyang paghipo, halos propesyonal, ngunit may iba pang nakatago rito. May isang bagay na nagpanghinig sa aking balat at nagpahinto sa aking hininga. Bumaba na ng kaunti ang pamamaga, wika niya. Pero kailangan mo ng tamang pagsusuri mula sa doktor. Inaasahan tayo ni Dr. Caruso sa 9:00. Hindi ko tinatanong ang tungkol sa pera mo. Hinaplos ng hinlalaki niya ang gilid ng pasa sa aking pisngi ng hindi inaasahang lambing. Nangyari ito dahil sa akin. Dahil nagtatrabaho ka sa bahay ko sa kalye ko. Kaya responsibilidad ko ito. Hindi ganon ang takbo ng responsibilidad. Ganon sa mundo ko. Hinawakan niya ang kamay at agad kong namimiss ang init nito. Magbihis ka, magsuot ka ng komportable, aalis tayo sa loob ng 1 oras. Lumapit siya sa pinto saka huminto at tumingin muli sa akin ng ekspresyong hindi ko mabasa. Para sa kung anuman ang halaga nito, mahinahon niyang sabi, hindi ka lang kasambahay para sa akin, hindi ka kailanman naging ganoon. Pagkatapos ay nawala na siya. Iniwan akong mag-isa kasama ang mga salitang iyon na umuugong sa isip ko at ang kape na lumalamig sa aking mga kamay. Sa bintana, sumisikat na ang ganap na liwanag ng araw sa lungsod. Pinipinta ang lahat sa mga lilim ng ginto at rosas. Sa labas, ang 2 lalaking nanakit sa akin ay humaharap sa mga kaparusahan na hindi ko maisip. At narito ako nakaupo sa isang mansyon na dapat ay parang kulungan ngunit sa halip ay parang santuwaryo, umiinom ng kape na ginawa ng eksakto sa gusto ko ng lalaking pinamumunuan ang kamatayan sa pamamagitan ng isang bulong. Muling nagbago ang mundo magdamag at habang nakaupo roon sa hiniram na seda na pantulog, pinagmamasdan ang pagsilang ng araw sa isang lungsod na puno ng karahasan at kagandahan, napagtanto kong nagbago rin ako kasabay nito. Iginiit ni Giovanni na umalis kami sa loob ng 1 oras at wala na akong lakas na makipagtalo. Tinulungan ako ni Brittany na magbihis ng maong at malambot na burgundy na sweater na dinala niya mula sa apartment namin. Kumikilos sa paligid ko ng maingat at episyente habang sadyang hindi binabanggit ang mga nangyari kagabi. Pareho naming alam ang nangyari. Wala sa amin ang gustong sabihin ito ng malakas. Ang SUV na nakahintay sa labas ay makinis at itim. May tint na sapat na madilim para itago ang sinumang nakaupo sa loob.
Hinayaan ni Giovanni na nakabukas ang pinto sa likod at sumakay ako. Pinigilan ng isang hiyaw habang sumisigaw ang mga tadyang ko sa galaw. Sumulpot siya sa tabi ko, hindi sa tapat ko, hindi sa harap kasama ang driver, kundi doon mismo sa likurang upuan na sapat na ang lapit para maamoy ko ang cedar at mamahaling pabango. Hindi mo kailangang sumama, sabi ko habang isinasara niya ang pinto. Pwede mo na lang akong ipadala kasama si Franco o sasama ako. Pinal, ganap. Pinasok niya ang SUV sa trapiko ng may madaling kumpiyansa ng isang taong ginugol ang maraming taon sa pagdadrive sa mga kalsada ng Manhattan. Inaasahan tayo ni Dr. Caruso. Dapat ay nakakailang ang biyahe. Sa halip na nahimik kami na para bang komportable. Pinanood ko ang lungsod na dumaraan sa likod ng tintadong salamin, sinubukang huwag isipin kung magkano ang gasto sa pribadong medikal na pagbisita. Kung ilang buwang bayad pa ang idaragdag ko sa utang kong halos hindi na mabayaran. Tigilan mo ang pagbibilang, sabi ni Giovanni nang hindi ako tinitingnan. Hindi naman ako. Ginagawa mo, halos marinig kita na nagbibilang. Sandaling tumingin siya sa akin. Ano man ang pinag-aalala mo, huwag mong isipin, hindi ito gastusin mo. Hindi ko kayang hayaang magbayad ka para sa... Hindi mo naman ako pinapayagang gawin ito. Ginagawa ko ito dahil may inatake sa kalye ko, sa teritoryo ko na nakasuot ng uniforme ng sambahayan ko. Responsibilidad ko iyon. Bahagyang humigpit ang mga kamay niya sa manibela. Bukod pa rito, nagtatrabaho ka para sa akin. Ituring mo na itong kompensasyon para sa manggagawa. Hindi ganun gumagana ang kompensasyon para sa manggagawa. Ganun ang sa akin. Nasa ikalawang palapag ng isang hindi kahangahangang gusali sa Murray Hill ang klinika. Walang karatula sa labas, walang indikasyon na iba ito kundi mga opisina. Dinala ako ni Giovanni sa isang pribadong pasukan, pataas sa hagdanang inakyat ko ng dahan-dahan, bawat hakbang ay sariwang paalala ng Huwebes ng gabi. Si Dr. Caruso ay siguro 60 taong gulang, may pilak na buhok at mga kamay na mukhang pag-aari ng isang siruhano. Ininspeksyon niya ang mukha ko ng walang emosyon, hinipo ang pamamaga sa paligid ng mata ko, tiningnan ang tugon ng aking mga pupil. Walang palatandaan ng bali sa buto ng mata, sabi niya, habang nagsusulat sa isang tablet. Malaki ang pinsala sa malambot na tisyu pero gagaling din. Kumusta ang paningin mo? Malabo sa kaliwang mata, pero gumaganda na. Mabuti, ngayon, ang mga tadyang. Itinuro niya ang mesa para sa pagsusuri. Hubarin ang kamiseta, pwede mong iwan ang bra. Nag-atubili ako, lubos na napagtanto ang presensya ni Giovanni na nakasandal sa pader at nanunood. Napansin ni Dr. Caruso ang aking pag-aalangan. Ginoong Moretti, marahil. Manatili ako. Hindi pumayag sa pagtatalo ang tono ni Giovanni. Pero humarap siya sa bintana na nagbigay sa akin ng kaunting privacy. Maingat kong hinubad ang sweater, pinipilit na huwag humuni ng hilahin ng galaw ang nasirang laman. Ang mga pasa ay lumala ng magdamag at naging kahangahangang kulay ubi at dilaw, kumalat sa kaliwang bahagi ng katawan ko na parang isang nakakatakot na watercolor. Saglit na nawala ang propesyonal na maskara ni Dr. Caruso. Diyos ko! Pagkatapos ay muling naging seryoso siya, maingat na pinipisil ang kahabaan ng mga tadyang ko. Nang marating niya ang ika-6, hindi ko napigilan ang matalim na paghinga. Dahan-dahan, bulong niya. Basag siguro. Magpa-x-ray tayo para makumpirma. Lumabas mula sa katabing silid ang portable na makina at sa sumunod na 10 minuto ay pinilit kong manatili sa iba't ibang hindi komportableng posisyon habang pinipigilan ang pag-iyak dahil sa sakit. Lumiko na rin si Giovanni at naramdaman ko ang titig niya sa akin na parang pisikal na bigat. Kinumpirma ng x-ray. Malinis ang bali ng ika-6 kong tadyang sa kaliwang bahagi. Hindi ito naalis sa pwesto na ipinaliwanag ni Dr. Caruso na mangangahulugang gagaling ito ng hindi na kailangan ng operasyon, pero kakailanganin nito ang panahon. 6 na linggo bilang panimula. Binalot niya ng compression bandage ang katawan ko na nagpadali sa paghinga. Nagreseta ng mga painkiller na alam kong hindi ko kayang bayaran at mga anti-inflammatory na malamang ay aabot sa kalahati ng renta ko. Huwag magbuhat ng mabigat, sabi niya, habang tinatype ang mga reseta sa kanyang tablet. Walang mabigat na ehersisyo. Kung lalo pang tumindi ang sakit o magkaproblema ka sa paghinga, tawagan mo agad ako. Tumingin siya kay Giovanni. Kailangan niyang magpahinga. Tunay na pahinga, hindi yung pahinga habang nagtatrabaho. Magpapahinga siya. Tinanggap ni Giovanni ang mga reseta na in-print ni Dr. Caruso. Sisiguraduhin ko. Nang pinindot ni Dr. Caruso ang isang buton sa exam table at inayos ito ng mas malakas kaysa sa kinakailangan, nanlaki ang mata ko sa biglaang pag-uga.
3 hakbang lang ang layo ni Giovanni sa kabilang dulo ng silid. Maingat? Hindi ito hiling. Hindi rin ito banta. Isang bagay sa pagitan ng dalawa na nagpapatigil kay Dr. Caruso at nag-angat ng ulo. Siyempre, paumanhin. Naganap ang pagbabayad habang nagbibihis ako, na isinagawa sa mahihinang boses na hindi ko gaanong naririnig. Paglabas ko mula sa likod ng privacy screen, tinatago na ni Giovanni ang kanyang pitaka at iniabot sa akin ni Dr. Caruso ang isang bag na may mga reseta na napunan na. May tinatago kayong gamot dito? Tanong ko. Para sa mga espesyal na pasyente. Ipinahiwatig ng mukha ni Dr. Caruso na ayaw niyang magbigay ng karagdagang paliwanag. Uminom ka ng isa sa mga puting tableta tuwing 6 na oras para sa pananakit. Ang mga asul naman ay anti-inflammatory 2 beses sa isang araw kasama ang pagkain. Tumawag ka kung kailangan mo ng ano paman. Pabalik sa SUV, tinitigan ko ang bag ng reseta sa kandungan ko. Magkano iyon? Hindi mo dapat alamin. Giovanni, Loren. Lumiko siya para harapin ako ng buo, isang kamay ang nakapatong sa manibela. Tanungin kita ng isang bagay. Kung si Brittany ay inatake ng tulad mo, kung siya ay binugbog hanggang mawalan ng malay sa teritoryo ko, gusto mo bang mag-alala siya tungkol sa mga bayarin sa ospital? Iba iyon. Paano? Binuksan ko ang bibig ko, isinara ko ito. Hindi ako makahanap ng sagot na hindi magmumukhang hungkag. 8 ka ng buwan na nagtatrabaho sa bahay ko, nagpatuloy siya. Mas malumanay ang boses ngayon. Marami akong alam tungkol sa iyo, kung paano mo inaayos ang mga libro sa aklatan ayon sa may akda, kahit walang nag-utos sa iyo. Kung paano mo tinitiklop ang mga pahayagan na nakaharap pataas ang mga headline. Kung paano mo dinidilig ang mga orchidyas tuwing Martes dahil kailangan nila ng pare-parehong pag-aalaga. Tumigil siya. Kung paano ka hindi kailanman nagrereklamo, hindi humihingi ng kahit ano, basta dumarating ka lang, at ginagawa ang trabaho mo ng may tahimik na galing na hindi napapansin ng karamihan. Napansin mo? Halos pabulong lang ang mga salita. Tumingin siya sa akin ng isang beses, isang tahimik na pag-amin. Napapansin ko ang mga bagay, Loren. Tahimik ang biyahe pabalik sa mansyon, ngunit iba ang pakiramdam kaysa dati. May kuryente. Parang may hindi nasabi na nabubuo sa pagitan namin na pinipiga ang hangganan ng sasakyan. Nang dumating kami, inutusan ako ni Giovanni na magpahinga sa natitirang bahagi ng weekend. Walang trabaho, walang paglilinis, paggaling lang. Dumating si Brittany na may dalang tsaa at sopas, inaalalayan ako ng sobra na parang inahin hanggang sa paalalahanan ko siya na ako ang nakatatandang kapatid. Pero kahit na tumutol ako, kumalat ang init sa dibdib ko sa pag-aalala niya. Ang nagulat ako ay si Giovanni. Sa buong Sabado at Linggo, lumilitaw siya sa mga hindi inaasahang oras. Laging may dahilan, maikli lang, pero nariyan. Nagdadala siya ng pagkain kapag abala si Brittany sa kusina. Sinisigurado niyang naiinom ko ang gamot ko. Inaayos niya ang mga unan kapag nakikitang kumikunot ako. Bawat pakikipag-ugnayan ay maingat at kontrolado, ngunit sa ilalim ng maingat na kontrol na yon, may nararamdaman akong iba. Isang bagay na nagpapabilis sa tibok ng puso ko tuwing papasok siya sa silid. Noong Linggo ng gabi, nandoon ako sa terasa. Ang parehong mesa na dinampot ko ng 12 beses, pinagmamasdan ang hardin sa ibaba habang pinupunasan ang mga muebles na hindi ko inakalang mapupuntahan ko pala. Ngayon, nakaupo ako sa isa sa mga upuang bakal, nakabalot sa kumot laban sa lamig ng Oktubre. Pinapanood ang paglubog ng araw sa lungsod. Lumabas si Giovanni mula sa bahay na may dalang 2 baso at isang sigarilyo. Inabot niya sa akin ang isang baso, tsaa, inihanda ng eksakto kung paano ko gusto, at umupo sa upuan sa tabi ko. Kamusta ka? Tanong niya, habang pinapailawan ang sigarilyo ng may kasanayan. Masakit ang katawan, pero mas mabuti na. Hinawakan ko ang tsaa at hinayaan kong dumaloy ang init nito sa aking mga kamay. Nakakatulong ang gamot. Mabuti, hininga niya ang usok na umikot sa gabi at naglaho sa dapit hapon. Sabi ni Dr. Caruso, gagaling ka ng lubusan, walang mananatiling pinsala. Pisikal kahit papaano. Lumiko siya para tingnan ako, talagang titigan ako. Ang madilim niyang mga mata ay naghahanap. Natatakot ka ba? Nang ano? Ang bumalik doon, ang maglakad muli sa mga kalye na yon. Seryoso kong pinag-isipan ang tanong. Natatakot nga ba ako? Paulit-ulit sa isip ko ang nangyari noong Huwebes ng gabi. Ang ulan, ang iskinita, ang mga kamay na humatak sa akin. Pero sa ilalim ng takot, may iba pang nararamdaman ako. Mas matigas na bagay. Hindi, sa wakas ay sabi ko. Galit ako.
Mabuti. Kapakipakinabang ang galit, pinahihina ka ng takot, pinapatalas ka ng galit. Naupo kami sa komportabling katahimikan. Pinapanood ang langit na nagbago mula ginto hanggang lila hanggang sa malalim na asul. Sa wakas, tinanong ko ang tanong na matagal ko nang binubuo mula pa noong Biyernes. Bakit mo pinamahalaan ang negosyo ng tatay mo? Kahit ano pa sana ang nagawa mo, maaari kang naging kahit ano. Matagal na walang imik si Giovanni kaya inakala kong hindi na siya sasagot. Pagkatapos, pumanaw ang ama ko nang ako'y 22 taong gulang at aking puso biglaan at marahas. Iniwan niya sa akin ang isang imperyo na itinayo sa loob ng 40 taon at 200 pamilya na umaasa sa amin para sa trabaho, proteksyon at hustisyang hindi ibinibigay ng batas. Pinagmasdan niya ang sigarilyo, pinanonood ang nagliliyab na uling. Maaari na lang akong umalis, ibinenta ang lahat, lumipat sa Europa, nabuhay sa pera. Pero ang mga pamilyang iyon ay sasakupin ng mga karibal o iiwan para mag-isa sa isang lungsod na hindi nagpapatawad sa kahinaan. Kaya pinili mo ang responsibilidad kaysa kalayaan. Pinili ko ang dangal kaysa kaginhawahan. Tumingin siya sa akin. Ikaw naman, bakit ka nagsusumikap ng husto? Ang dobleng shift, ang overtime. Higit pa ito sa simpleng pang-araw-araw na gastusin. Ang utang sa ospital. Ang numerong bumabagabag sa akin. Huminga ako ng malalim, naramdaman kong hinahatak nito ang aking mga balot na tadyang at sinabi ko sa kanya. Tungkol sa kanser ng aking ina. Ang mga paggamot na nangako ng pag-asa ngunit naghatid lamang ng mas matinding sakit. Ang mga bayarin na dumating pagkatapos ng kanyang libing na parang mga paratang. 47,000 dolyar na utang na susunod sa akin sa loob ng maraming taon. Nakinig si Giovanni ng walang patit, ng walang paghatol. Nang matapos ako, tumango lamang siya. Ang ganong klaseng utang, dinisenyo para maging imposible, sabi niya. Alam nila na karamihan sa mga tao ay magbabayad ng pinakamababang halaga magpakailanman na nagpapakain sa makinarya ng interes. Legal na pananakot ito. Siguro. Pero ako pa rin ang kailangang magbayad dahil tinutupad mo ang iyong mga obligasyon. Ang paraan ng pagsabi niya rito, na para bang isang birtud ito imbis na isang pasanin, ay nagpatigas ng lalamunan ko. Ganap ng gabi na ngayon, sumisilay na ang mga bituin sa itaas sa kabila ng liwanag ng lungsod. Inabot ni Giovanni ang kamay at inayos ang kumot na bumagsak mula sa balikat ko. Ang mga daliri niya ay dumampi sa leeg ko ng hindi inaasahang banayad. Dapat magpahinga ka, sabi niya. Pag-usapan natin bukas ang mga pangmatagalang areglo. Areglo? Hindi ka na maglalakad pa uwi ng mag-isa sa gabi, hindi muna sa ngayon. Tumayo siya at pinatay ang sigarilyo. May iisip tayo ng paraan na hindi ka mararamdaman na parang kulong. Iniwan niya ako roon sa terasa, ang lungsod na nakalatag sa ibaba na parang kumikislap na pangako. At sa unang pagkakataon mula noong Huwebes ng gabi, nakaramdam ako ng iba kaysa sa sakit o galit. Pakiramdam ko ay nakikita ako. Protektado. Na baka, sa hindi ka panipaniwalang paraan, mahalaga ako sa isang taong kayang ilipat ang mga bundok sa isang salita. Dumating ang Lunes ng umaga na may balitang kumalat sa mansyon na parang lindol. Noong Lunes pagkatapos ng tanghalian, pinadukdok ako ni Brittany sa tabi ng break room. Na-file mo na ba ang report? Tanong niya. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Ipinasa na ng mga tauhan ni Franco ang mga umatake kay Giovanni. Ang pagpasok sa isang presinto na may pangalan niya sa mga pasako ay parang nagpipinta ng target sa likod ko. Sa halip nag-log ang HR ng panloob na insidente at pinapirma ako ni Rosa. Hindi ito katarungan pero mas ligtas sa ngayon. Unang narinig ko ito mula sa tagapangalaga ng bahay, si Rosa. Kailangan kong iwasan ang pangalang iyon. Unang narinig ko ito mula kay Rosa, ang punong tagapangalaga ng bahay, na bumulong sa isa pang kawani sa pasilyo sa labas ng silid pag-aaral ni Giovanni. 3 establishmento ng mga Albanian ang tinamaan sa katapusan ng linggo. Isang operasyon ng sugal sa Queens, isang restaurant na nagsilbing harapan para sa paglilinis ng pera sa Brooklyn, at isang bodega malapit sa pantalan na alam ng lahat na nag-iimbak ng kontrabando. Walang napatay, pero malinaw ang mensahe. Sumagot si Giovanni Moretti sa pag-atake sa akin ng may sukdulang katumpakan. Bumalik ako sa trabaho sa kabila ng pagtutol ni Brittany at ng pag-angal ng katawan ko. Pinadali ng compression wrap sa mga tadyang ko ang paghinga, pero bawat malalim na paghinga ay nagpapaalala sa akin ng Huwebes ng gabi. Sa tuwing mabilis akong lumingon, sumiklab ang sakit sa kaliwang bahagi ko na parang kidlat. Nakita ako ni Giovanni sa pasilyo sa ikalawang palapag.
Pinipoler ang isang salamin na halos hindi ko maabot nang hindi humihikbi. Anong ginagawa mo? Mababa at kontrolado ang boses niya pero narinig ko ang pagkadismaya sa likod nito. Ginagawa ko ang trabaho ko. Dapat nagpapahinga ka. Nagpahinga ako buong weekend. Kailangan kong magtrabaho. Pinanatili kong nakatutok ang pansin ko sa salamin. Pinagmamasdan ang refleksyon niya sa halip na humarap sa kanya. Hindi naman magbabayad ang mga bayarin ng mag-isa. 3 hakbang lang ang pagitan namin. Kinuha niya ang basahan sa kamay ko at inilagay sa gilid. Walang mabibigat na binubuhat. Walang pag-abot sa itaas ng ulo mo. Walang pagyuko na magpapakunot sa mukha mo na para kang tinutusok ng kutsilyo. Hindi naman ako. Nakita kitang umaakyat sa hagdan na ito. Hinablot mo ang raling na para bang iyon lang ang nagpapanatili sa iyo nang nakatayo. Hinanap ng kanyang madilim na mga mata ang mukha ko. Nakasuot ka ba ng compression wrap? Oo. Umiinom ka ba ng gamot? Tuwing 6 na oras gaya ng sinabi ni Dr. Caruso. Mabuti. Kinuha niya ang tela at ibinalik sa akin. Magaan na trabaho lang. Kung mahuhuli kitang gumagawa ng anumang nakakapagod, pauuwiin kita. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Pero hindi siya umalis. Nakatayo lang siya roon. Pinag-aaralan ako ng matinding tingin na nagpapabilis ng tibok ng puso ko sa mga dahilan na walang kinalaman sa takot. Ano na ang sakit? Sa iskala ng 1 hanggang 10? 4. Siguro 5 kapag mali ang kilos ko. Mas mabuti iyon kaysa Sabado. Umaayos na. Nag-akmang magtungo ako sa hagdan. Dapat matapos ko na. Nakakain ka na ba ngayon? Natigilan ako sa tanong. Ano? Almusal, kumain ka ba? Kape. Nagkape ako. Ipinahiwatig ng mukha niya na hindi bibilangin ang kape bilang pagkain. Sumama ka sa akin. Dinala niya ako pababa sa kusina kung saan naghahanda si Brittany ng gulay para sa tanghalian. Tumingin siya nang pumasok kami at nang itaas niya ang kilay nang makita si Giovanni na personal na nag-i-escort sa akin. Kailangan kumain ng kapatid mo, sabi niya kay Brittany. Siguraduhin mong kakain siya. Regular, hindi lang kape. Opo sir, sagot ni Brittany. Pinipigilan ang ngiti. Umalis si Giovanni, tinang-isara na ang pinto, agad na humarap sa akin si Brittany. Personal niyang tiniyak kung nag-almusal ka? Mukha nga. Lauren, hindi niya iyon ginawa para sa kahit kanino. Kailanman. Sa loob ng 2 taon, hindi ko pa siya nakitang magtanong sa isang tauhan tungkol sa kanilang schedule ng pagkain. Tinitiyak lang niya na gumaling ako ng maayos dahil nasaktan ako sa teritoryo niya. Sige, sabihin mo pa iyan sa sarili mo. Itinulak niya sa akin ang isang plato ng mga pastry. Kain ka. Baka bumalik siya at mag-lecture sa ating dalawa. Ang sumunod na linggo ay naglatag ng bagong gawi na hindi ko maintindihan. Lumilitaw si Giovanni sa mga hindi inaasahang oras. Kapag pinupunasan ko ng duster ang aklatan, inaayos ang mga lino, o didiligin ang mga orkidyas na inalagaan ko ng buwan nang hindi niya napapansin. Sa bawat pagkakataon, humihinto siya. Tanungin kung kumusta ako. Ayusin ang unan kapag nakita niya akong nakaupo. Magdala ng kape na inihanda ng eksakto sa gusto ko, kahit hindi ko pa sinabi sa kanya ang mga gusto ko. Napansin ito ng ibang kawani. Nakakakuha ako ng mausisang tingin, nakakarinig ng mga bulong na humihinto kapag pumapasok ako sa mga silid. Pero walang direktang nagsabi ng anuman at sinubukan kong magkunwaring normal lang ang atensyon mula sa isa sa pinakamapanganib na lalaki sa Manhattan at hindi naman pinapabilis ang tibok ng puso ko sa tuwing papasok siya sa isang silid. Lumitaw si Franco noong Martes ng hapon habang tinutupi ko ang mga tuwalya sa aparador ng mga lino, kumikilos ng maingat para hindi masagasa ang nagpapagaling kong tadyang. Iba siya sa'yo, sabi ni Franco nang walang pambungad. Nataranta ako, muntik nang mahulog ang tuwalya. Hindi kita narinig pumasok? Iyon nga ang ideya. Sumandal siya sa kwadro ng pinto, nakabaling ang mga braso. Kilala ko si Giovanni mula pa noong siya ay 22 taong gulang. Pinanood ko siyang itayo ang organisasyong ito mula sa simula nang mamatay ang kanyang ama. Hindi niya pinapapasok ang mga tao. Hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Hindi siya nagmamalasakit sa maliliit na detalye ng buhay ng sinuman, maliban kung may estratehikong layunin. Ano ang punto mo? Ang punto ko ay alam niya kung paano mo iniinom ang kape mo. Napansin niya nang binago mo ang paraan ng pag-aayos mo sa kanyang mga libro. Siya mismo ang nag-drive sa iyo papunta sa doktor. Noong gabing iyon, muling binalot ko ang bendahe ayon sa ipinakita sa akin ni Dr. Caruso at nag-set ako ng alarm para sa susunod na dosis.
Parang isang buhay ang 6 na linggo kaya sinimulan kong mabuhay muna sa susunod na 12 oras. At naupo doon habang ikaw ay sinusuri. Hindi mabasa ang ekspresyon ni Franco. Hindi iyon estratehiya. Iba iyon. Responsable lang siya. Nasaktan ako dahil sa negosyo niya. Siyempre, ipagpatuloy mo lang ang maniwala niyan kung makakatulong sa iyo matulog sa gabi. Itinulak ni Franco ang sarili palayo sa kuwadro ng pinto. Pero kapag naging komplikado ito at mangyayari nga, tandaan mong binalaan kita. Umalis siya bago ko pa man makasagot, at nanatili akong nakatayo, hawak ang mga tuwalya at sinisikap baliwalain kung paano bumibilis ang tibok ng puso ko sa mga sinabi niya. Huwebes ng gabi, 1 linggo matapos ang pag-atake, nag-isa ako sa silid-aklatan. Hiniling sa akin ni Giovanni na ayusin ang ilang bagong aklat na natanggap niya, at inayos ko ang mga ito ayon sa may akda ng maglubog ang araw at tumahimik ang buong bahay sa paligid ko. Ang mga pasa ko ay naglaho na, at naging dilaw na anino halos hindi na makita maliban kung alam mo kung saan titingin. Lubos nang nawala ang pamamaga sa paligid ng mata ko. Ngunit sumasakit pa rin ang tadyang ko kapag huminga ako ng malalim, isang patuloy na paalala na hindi pa ako lubos na gumagaling. Inaayos ko sa estante ang isang koleksyon ng tula sa Italyano na nakatali sa katad nang marinig ko ang mga yabang sa likuran ko. Nagtatrabaho ka ng huli. Boses ni Giovanni, mababa at malapit. Lumingon ako at nakita ko siyang nakatayo sa loob mismo ng pintuan, nakalabas ang jaket at nakapulupot ang manggas ng kamiseta hanggang siko. Ang pagtanaw sa kanya ng ganoon, medyo magulo, bahagyang nakababa ang depensa, ay nagdulot ng kakaiba sa akin, isang pakiramdam na hindi ko dapat nararamdaman. Tinatapos ko lang ang inutusan mong gawin, sabi ko habang tinuturo ko ang mga libro. Magaganda ang mga edisyong ito. Unang limbag ang ilan sa mga ito. Pag-aari iyon ng lolo ko, ipinamana niya sa akin nang siya'y pumanaw. Lumapit si Giovanni, pinagmamasdan ang mga gulugod ng librong inayos ko. Inayos mo sila ayon sa pagkakasunod-sunod ng taon sa loob ng bawat may akda. Mas may katuturan iyon, masusundan ang ebolusyon ng kanilang mga gawa. Karamihan sa mga tao ay inayos na lang ayon sa alpabeto. Hindi ako karamihan sa mga tao. Hindi. Nagkita ang mata namin, at sa tindi ng damdamin roon ay napigil ang hininga ko. Hindi ka ganon. Humaba ang katahimikan sa pagitan namin na may kargang isang bagay na hindi ko mabigkas, ngunit nararamdaman ko kahit saan, sa hangin, sa lumiliit na espasyo sa pagitan ng aming mga katawan, sa paraan ng pag-ibaba ng tingin niya sa labi ko sandali bago bumalik sa mga mata ko. Hindi ko maitigil ang pag-iisip tungkol sa iyo. Sa wakas ay sabi niya, magaspang ang boses. Mula noong gabing iyon, mula nang makita ko kung ano ang ginawa nila, mula nang mapagtanto kong 8 buwan ka nang narito at bulag ako para tunay kang makita, namaga ang lalamunan ko. Giovanni, sabihin mong hindi mo ito nararamdaman. Sabihin mong iniisip ko lang ito at aalis na ako, hahayaan kitang mag-isa. Pero sabihin mo ng tapat. Dapat ay nagsinungaling ako. Dapat ay pinrotektahan ko tayong dalawa mula sa kung anuman ito. Sa halip lumabas ang katotohanan sa isang bulong. Hindi ko rin maitigil ang pag-iisip tungkol sa iyo. Isinara niya ang distansya sa pagitan namin sa isang hakbang at itinaas niya ang kamay para aluin ang mukha ko ng nakakagulat na lambing. Dinampi ng kanyang hinlalaki ang mapusyaw na anino ng pasa sa aking pisngi. Hindi ako mabuting tao, Lauren. Gumagawa ako ng mga kakilakilabot na bagay para mapanatili ang kapangyarihan at maprotektahan ang akin. Karapat-dapat kang makakuha ng mas mabuti kaysa sa maibibigay ko. Siguro hindi ko gusto ang mas mabuti. Siguro ito ang gusto ko. Ang halik ay nangyari na parang hindi na maiiwasan. Banayad muna, parang nagtatanong. Ang kanyang mga labi ay nakapantakip sa akin, sinusubok ang mga hangganan na hindi namin inamin na umiiral. Nang hindi ako umiwas, nang itaas ko ang aking mga kamay para hawakan ang kanyang kamiseta, lumalim ito. Ang isa pa niyang kamay ay napunta sa aking baywang. Maingat na iniiwasan ang aking nasaktang tadyang at natikman ko ang kape at isang bagay na mas madilim, mas mapanganib. Isang init ang bumuhos sa akin na nagpawi sa makatuwirang pag-iisip. Si Giovanni Moretti ito, isang boss ng krimen, mamamatay tao, ang taong naguutos ng pagpatay ng kasing dali ng pag-o-order ng karamihan sa mga tao ng hapunan. At hinalikan ko siya sa silid-aklatan niya habang nakalatag sa ibaba namin ang lungsod. Hindi alam kung paano nag-iba ng husto ang mundo ko. Biglang nanginig ng malakas ang telepono niya sa bulsa. Naghiwalay kami, kapwa humihingal. Inilabas niya ang aparato, binasa ang screen, at bumuntong hininga ng mahina sa Italyan. Kailangan ko nang umalis, kailangan ako ni Franco. Ngunit nag-aatubili siya.
Tinitigan ako ng isang ekspresyon na hindi ko pa nakita dati. Hindi pa tapos ang usapang ito? Hindi, sang-ayon ako. Hindi pa. Hinalikan niya ako muli, mabilis at mariin, pagkatapos ay nawala na siya. Nakatayo ako roon ng ilang minuto, nakapindot ang mga daliri ko sa labi, sinusubukang intindihin ang kakapaslang nangyari. Nang makabalik na ako sa guest room na tinutuluyan ko, nandun si Brittany. Isang tingin lang niya sa mukha ko at alam na niya. Hinalikan mo siya. Hinalikan niya ako sa tingin ko, baka ako ang humalik sa kanya, mutual ang halikan namin. Diyos ko! Hinila niya ako para umupo sa kama. Lauren, ito ay nakabaliw, alam ko. Ang sasabihin ko sana ay delikado, pero bagay din ang nakabaliw. Maingat niya akong pinagmasdan. Ayos ka lang ba rito? Kasi kapag sinimulan mo na ang isang bagay sa lalaking katulad ni Giovanni, wala nang pagbabalik sa pagiging hindi nakikita. Naalala ko ang mga kamay niya sa mukha ko. Ang boses niya na umamin na hindi niya mapigilang isipin ako. Ang paraan ng pagprotekta niya sa akin ng walang pag-aatubili, walang tanong, na para bang sulit na simulan ang digmaan para sa aking kaligtasan. Hindi ko na siguro gusto maging hindi nakikita, ang pag-amin ko. Inakap ako ni Brittany ng maingat, iniingat ang aking mga tadyang. Kung ganoon, humawak ka ng mahigpit dahil babago nito ang lahat. Sa bintana nakikita ko ang mga ilaw ng lungsod na kumakalat patungo sa abot tanaw. Kahit saan man roon, inaasikaso ni Giovanni ang anumang emerhensyang tinawagan siya ni Franco. Gumagawa ng mga desisyong magkakaroon ng malawakang epekto sa ilalim yamanin ng krimen. Pinananatili ang kapangyarihan sa pamamagitan ng pinag-isipang karahasan at maingat na estratehiya. At pagbalik niya, kailangan naming alamin kung ano ang ibig sabihin ng relasyong ito sa pagitan namin. Paano nga ba malalampasan ng isang kasambahay at isang boss ng mafia ang mga damdaming sumusuway sa bawat makatuwirang hangganan? Pero sa ngayon, nakaupo ako kasama si Brittany sa isang komportabling katahimikan. Hinahaplos ang labi ko kung saan nanliliyab pa rin ang halik ni Giovanni at pinayagan kong maramdaman ang isang bagay na iba sa sakit, takot o pagod. Pinayagan kong maramdaman na ako'y ninanais. Ang mga araw na sumunod sa unang halik na iyon ay naglaho at naging isang bagay na hindi ko pa kailanman naranasan, isang lihim na inukit mula sa mga ninakaw na sandali. Hanapin ako ni Giovanni sa mga bakanting pasilyo. Hihilahin sa mga hindi nagagamit na silid at hahalikan hanggang sa manghina ang mga tuhod ko at matunaw ang mga maingat kong itinayong hangganan. Nag-uusap kami ng mahinahon pagkatapos umuwi na ng lahat. Mga pag-uusap na umaabot hanggang madaling araw tungkol sa lahat ng bagay at sa wala. Ang pagkabata niya sa Naples bago lumipat ang pamilya niya. Ang huling mga buwan ng buhay ng nanay ko. Ang bigat ng pamana ng mga imperyo na hindi naman namin hiningi. Sumasakit pa rin ang tadyang ko kapag nagkamali ako ng kilos, isang patuloy na paalala na hindi pa ako lubos na gumagaling. Ngunit unti-unti nang naglalaho ang sakit, nagiging ingay sa paligid na lang imbes na siyang pangunahing pangyayari. 3 linggo na ang nakalipas mula ng atake at tuluyan nang nawala ang mga pasa. Tanging ang nabasag kong tadyang ang nanatili, sensitibo pero gumagaling. Natagpuan kami ni Brittany isang gabi sa kusina. Bumalik siya para kunin ang nakalimutan niya at nakita niya akong nakasandal sa counter habang nakalapat ang bibig ni Giovanni sa akin, maingat ang mga kamay niya sa aking baywang, iniiwasan ang compression wrap na suot ko pa rin. Oh my God, ang hininga niya. Naghiwalay kami. Hindi man lang humirit ng hiya si Giovanni, tila medyo naabala lang siya sa pagkaantala. Namula ang mukha ko. Brit? Hindi, ayos lang. Ako lang kasi. Tumingin siya sa pagitan namin, iniintindi. Sige, nangyayari nga ito, talagang nangyayari nga. Nasasaktan ka ba? Tanong ko. Sinuri niya si Giovanni gamit ang parehong masusing tingin na ginamit niya sa pagsusuri sa mga nobyo ko mula pa noong tinedier kami. Sasaktan mo ba siya? Hindi. Simple, ganap. Papapatayin mo ba siya dahil may gustong saktan ka sa pamamagitan niya? Mas susunugin ko muna ang lungsod na ito hanggang sa lupa. Tinanggap ito ni Brittany pagkatapos ay tumango ng isang beses. Sige. Pero Lauren, pag-uusapan natin ito mamaya. Detalyado. Umalis siya at hinihila ako ni Giovanni pabalik sa kanya. Mas banayad ngayon. Nakakatakot ang kapatid mo, bulong niya sa buhok ko. Maprotektahan siya. Ako rin. Inistambay ako ni Franco makalipas ang 2 araw habang inaayos ko ang silid pag-aaral. Iba siya dahil sa'yo. Mas magaan sa hindi ko alam na paraan.
Kilala ko na siya ng 12 taon at hindi ko pa siya nakitang ngumiti ng ganoon kapag pumasok ka sa isang silid. May problema ba yon? Depende. Kaya mo bang harapin ang kasamang maging kahinaan niya? Seryoso ang mukha ni Franco. Kasi yan ka na ngayon, Loren. Ang gagamitin ng mga tao para saktan siya, ang kalamangan, ang mahihinang punto. Alam ko kung ano ang papasukin ko. Talaga? Hindi siya kumbinsido sa boses niya. Hindi ito mundo ng basta-basta. Walang gitgitan sa taong katulad ni Giovanni. Buo ka o sa alis ka na ngayon bago pa huli ang lahat. Buo ako. Pinagmasdan niya ako ng matagal sa katumango. Mabuti. Kailangan niya ng taong karapat-dapat ipaglaban. Isang taong magpapaalala sa kanya na tao pa rin siya sa ilalim ng lahat ng iyon. 3 linggo eksakto matapos akong atakihin, sinabi sa akin ni Giovanni na magbihis ng maayos para sa hapunan. Hindi damit pang trabaho. Isang bagay na nagpapahayag ng estilo. Humiram ako ng bestida kay Brittany, malalim na esmeralda na nagpatingkad sa aking mga mata, fitted pero hindi nakakasakit, kahit may compression wrap sa ilalim. Lumitaw si Giovanni sa pintuan ko na nakasuot ng suit, na marahil ay mas mahal pa kaysa sa kotse ko. Ang kanyang maitim na buhok ay perpektong nakaayos, at ang mga mata niyang kulay whiskey ay uminit ng tumingin sa akin. Maganda, ang payak niyang sabi. Elegante itong restaurant na Italiano, yung may telang napkin at listahan ng alak na mas makapal pa sa nobela. Dinala kami sa isang pribadong silid sa likod, at nanlumo ako nang makita ko kung sino na ang nakaupo. Isang lalaki na nasa 50 gulang, matipuno, na may mga peklat na dumadaan sa kaliwang kilay at pababa sa pisngi. 2 bodyguard ang nakapwesto sa magkabilang gilid niya, walang ekspresyon at mapagbantay. Ito na siguro si Krasniqi. Ginoong Moretti. Tumayo ang lalaki at inabot ang kamay. Kinamayan siya ni Giovanni ng may pinakamababang kagandahang asal, at ito na marahil ang dalagayang naging sanhi ng lahat ng kaguluhan. Loren, sabi ni Giovanni, habang inilalagay ang kamay sa bandang ibaba ng aking likod. Siya si Arben Krasniqi. Nandito kami para magtakda ng mga bagong hangganan. Sinuyod ako ng tingin ni Krasniqi ng may nakakabahalang interes na para bang inaalam ang aking mga kahinaan. Mangyaring umupo. Nag-order na ako ng alak. Ang hapunan ay isang masterclass sa mga nakatagong banta na nakasuot ng magalang na pag-uusap. Nag-alok si Krasniqi ng kompensasyon para sa malungkot na insidente, 50,000 dolyar, sabi niya, na para bang mabubura ng halagang iyon ang ginawa ng kanyang mga tauhan. Ang pagtanggi ni Giovanni ay malamig at ganap. Hindi ko gusto ang pera mo, gusto ko ang salita mo. Walang miyembro ng organisasyon mo ang gagalaw sa kahit sino mang konektado sa akin. Hindi ang mga tauhan ko, hindi ang mga negosyo ko, hindi ang mga taong nakatira sa teritoryo ko. Muli mong lalampasan ang mga hangganang iyon at titigil na tayo sa pagkunwari na tungkol ito sa diplomasya. Malupit ang ultimatum na iyan, Ginoong Moretti. Hindi ito ultimatum. Ito ay pahayag ng katotohanan. Hindi kailanman tumaas o nanginig ang boses ni Giovanni. Gusto mo akong subukan. Tingnan kung lumambot ako. Ituring mong tapos na ang pagsubok. 3 operasyon mo ang nagsara sa loob ng isang katapusan ng linggo. Yun ang pagpipigil. Itulak mo ulit ako at ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari kapag tumigil akong magpigil. Nanigas ang panga ni Krasniqi, pero tumango siya. Naiintindihan ko. Ang teritoryo mo ay mananatiling sa iyo. Ang mga tao mo ay hindi gagalawin. Mabuti? Tumayo si Giovanni, tinulungan akong tumayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pagkatapos noon sa kotse, sa wakas ay pinakawalan ko ang hininga kong matagal kong pinipigil. Nakakatakot iyon. Kinakailangan iyon. Hinawakan ni Giovanni ang kamay ko, pinagdugtong ang aming mga daliri. Kailangan niyang makita na hindi ka lang tauhan. Kailangan niyang maunawaan kung ano ka sa akin. At ano ako sa iyo? Tumingin siya sa akin noon, may isang hilaw at walang ingat na damdamin sa kanyang mukha. Lahat ng hindi ko dapat naisin at hindi ko kayang talikuran. Pagbalik namin sa mansyon, sumapit ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Giovanni kung ano ang ibig sabihin ng interes ni Krasniqi. Ngayon ay kilala na akong kahinaan, isang target na matutukoy ng sino mang gustong saktan siya. Gusto niyang lumipat ako sa mansyon ng permanente. Tanggapin ang mga bodyguard. Hayaan siyang kontrolin ang bawat galaw ko para sa kaligtasan ko. Hindi. Mas matigas kaysa sa inaasahan ko ang paglabas ng salita. Hindi ako magiging bilanggo, Giovanni. Hindi ako titira sa isang gintong hawla dahil mapanganib ang mundo mo. Akala mo sinusubukan kitang ikulong? Sumirit ang pagkadismaya sa boses niya.
Sinusubukan kitang panatilihing buhay. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng aking mga pagpipilian, sa pamamagitan ng paggawa ng bawat desisyon para sa akin, sa pamamagitan ng pagprotekta sa akin. Hindi ako pag-aari. Nakatayo kami sa kanyang silid pag-aaral. Kumikislap ang tensyon sa pagitan namin na parang kidlat. Naging kamao ang kanyang mga kamay sa gilid. Nakapikit ang panga sa pagsisikap na pigilin ang kanyang galit. Sa wakas, huminga siya ng malalim. Ano ang mungkahi mo? Dahil hindi pwedeng walang gawin. Nakipagkasundo kami. Pinanatili ko ang apartment kasama si Brittany. Pinanatili ang aking kalayaan, ngunit tinanggap ang tahimik na seguridad kapag lumalabas ako sa gabi. May driver kapag nagtatrabaho ako ng huli. Mga pamantayan na nagpaparamdam sa kanya na protektado ako nang hindi ako pakiramdamang pag-aari. Kailangan kong maunawaan mo ang isang bagay, sabi ko ng mahinahon. Pinipili ko ito, pinipili kita, pero kailangan kong piliin ito, hindi ipilit sa akin. Naintindihan ko. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang mukha ko gamit ang magkabilang kamay. Hindi ako sanay na magmalasakit ng ganito sa sinuman. Ginagawang hindi ako rasyonal nito. Ikaw? Irasyonal? Ngumiti ako sa kabila ng lahat. Nakakagulat. Hinalikan niya ako noon, malalim at desperado, na parabang sinisikap niyang kumbinsihin ang sarili na totoo ako at pinipiling manatili. Nang kami maghiwalay, kapwa humihinga ng mabigat, ang noo niya ay nakasandal sa akin. Manatili ka sa akin ngayong gabi, sabi niya. Hindi sa silid panauhin, kasama ko. Tumango ako, hindi makabuo ng salita dahil sa pagnanasa na nakasasakal sa aking lalamunan. Ang silid tulugan niya ay isang revelasyon, maluwag pero elegante. Pinangungunahan ng isang napakalaking kama na may madilim na kutsyon. Hinubad niya akong dahan-dahan, maingat iniingatan ang compression wrap na suot ko pa rin. Dinampi ng kanyang mga daliri, ang mga kumukupas na anino ng mga pasa, ang gilid ng balot na nagpoprotekta sa gumagaling kong tadyang. Masakit pa ba? Tanong niya. Minsan, kapag huminga ako ng masyadong malalim o kung mali ang galaw ko. Kung ganoon, mag-iingat tayo. At ginawa nga namin. Minarkahan ng kanyang mga kamay ang aking katawan nang may paggalang at pagpipigil, natututo kung ano ang nagpapasinghap sa akin, kung ano ang nagpapakurba sa akin sa kanyang paghipo. Tinuntun ko ang mga tattoo na nasilip ko noon. Isang uwak sa kanyang balikat, sulat Italyano sa kanyang mga tadyang, mga simbolo na hindi ko maintindihan, ngunit naramdaman ko ang bigat. Ang kanyang mga peklat ay nagsalaysay ng mga kwento na binulong niya sa dilim. Isang away gamit ang kutsilyo ng siya'y 19, isang bala ng siya'y 23, paso mula sa sunog sa bodega ng siya'y 26. Marami ka nang napagdaanan, ang bulong ko, ganun din ako. Hinalikan niya ang bahagi kung saan dati ang pasa ko. Pagkatapos ay bumaba pa, hinahaplos ang gilid ng aking balot. Nakaraos ka sa mga bagay na sana'y nakasira sa iyo at bumalik kang mas matatag. Nang sa wakas ay humiga siya sa ibabaw ko. Inayos ang kanyang posisyon ng may pag-iingat sa aking sugat. Naramdaman kong lubos akong nakilala. Ganap na nakikilala. Dahan-dahan kaming gumalaw ng magkasama, bumubuo ng init na walang kinalaman, sa magaspang na pagnanasa at may kinalaman sa koneksyon. Sa pagpili, sa dalawang taong nagkita sa tila imposibleng kalagayan at nagpasiyang sulit ang panganib. Pagkatapos noon, nakabalot sa kanyang mga bisig at nakapatong ang ulo ko sa kanyang dibdib. Habang nakikinig sa unti-unting pagbagal ng kanyang tibok ng puso, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman mula bago pumanaw ang aking ina. Ligtas. Seryoso ako sa sinabi ko, bulong ni Giovanni sa buhok ko. Susunugin ko ang lungsod na ito para panatilihing ligtas ka. Alam ko. Gumuhit ako ng mga bilog sa dibdib niya. Nararamdaman ang matatag na pag-angat at pagbaba ng kanyang paghinga. Iyon ang nakakatakot sa akin at iyon din ang nagpaparamdam sa akin ng proteksyon. Kung ganoon, magkakasama nating hahanapin ang solusyon. Gagawa tayo ng mga patakarang babagay sa ating dalawa. Magbuo ng isang bagay na hindi hinihinging isakripisyo mo kung sino ka. Sa labas ng mga bintana, nakalatag sa ilalim namin ng lungsod, kumikislap, mapanganib at buhay. Nangyayari sa labas na iyon, kinukuwenta ni Krasniki ang kanyang susunod na galaw. May iba pang mga kaaway na naghihintay sa mga anino. Ang mundong tinitirhan ni Giovanni ay palaging may kaakibat na panganib. Ngunit habang nakahiga ako sa kanyang kama, ang kanyang kamay ay banayad sa aking gumagaling na tadyang. Napagtanto kong nagawa ko na ang aking desisyon. Hindi dahil pinilit niya ako. Hindi dahil wala akong ibang pagpipilian, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gusto ko ng higit pa kaysa sa makaligtas. Gusto ko ito, kahit pa ito'y komplikado, mapanganib at tila imposible.
At handa akong ipaglaban ito. 6 na linggo. Ganoon katagal bago naalala ng katawan ko kung ano ang pakiramdam ng normal. Kinumpirma ni Dr. Caruso iyon noong isang Martes ng umaga sa unang bahagi ng Disyembre. Binubuksan ang compression bandage na suot ko na parang pangalawang balat at maingat na pinipisil ang kahabaan ng aking mga tadyang. Hindi masakit kapag dinudukdok? Tanong niya. Wala. Huminga ng malalim. Huminga ako ng buong hininga. Naramdaman kong lumawak ang aking dibdib ng walang matalim na paalala ng nabasag na buto. Hindi ito masakit. Mabuti. Pinapayagan ka ng magnormal na gawain. Walang limitasyon. Nagsulat siya sa kanyang tablet. Ganap nang naghilom ang buto. Swerte mo, malinis ang pagkakabali, walang komplikasyon. Swerte. Siguro isa iyon sa mga paraan para ilarawan ang pagkaligtas sa isang pag-ataking, dapat sana'y pumatay sa akin. Naghintay si Giovanni sa lobby at nang lumabas ako, sinuri ng kanyang mga mata ang mukha ko para sa mga palatandaan ng sakit bilang nakagawi ang gawi. Ayos lang, sabi ko. Opisyal nang naghilom. Lumipas ang ginhawa sa kanyang mukha, nariyan at nawala sa isang kisap mata. Kung ganoon, magdiwang tayo ngayong gabi. Dapat. Ang pagdiriwang ay naganap sa anyo ng hapunan sa isang tahimik na restauran na Pranses, kung saan alam ng mga tauhan na huwag kami isturbuin at mas matanda pa sa akin ang listahan ng alak. Nag-order si Giovanni para sa aming dalawa sa perpektong Pranses at pinanood ko siya sa liwanag ng kandila habang nasasanay pa rin ako sa bersyon namin na ito. Nasa publiko, magkasama, hindi na nagtatago. May ibibigay ako sa iyo, sabi niya nang dumating na ang panghimagas. Ipinadulas niya ang isang sobre sa mesa. Sa loob nito ay isang dokumento. Kontrata sa trabaho. Personal assistant kay Giovanni Moretti. Sahod na nagpasinghap sa akin. 3 beses ng dati kong kinikita, na may mga benepisyo kabilang ang health insurance na talagang magagamit ko. Giovanni, ito ay makatarungang kabayaran para sa iyong trabaho. Pinamamahalaan mo ang schedule ko, inaayos ang mga sulatan, inaasikaso ang mga bagay na aabutin ako ng ilang oras. Humigop siya ng kanyang alak. Nararapat mo ito. Tinitigan ko ang mga numero, mabilis na nagbibilang. Sa sahod na ito, mababayaran ko ang utang sa ospital sa loob ng 2 taon sa halip na 10. Makakakuha ako ng apartment na walang amag sa banyo. Makahinga. May signing bonus pa sa unang sweldo mo, dagdag niya ng kampante. Dapat darating sa susunod na linggo. Tumitig ako ng matalim. Magkano? Sapat para ayusin ang anumang natitirang suliraning pinansyal. Ang utang sa ospital. Tungkol doon ang pinag-uusapan niya, nanigas ang lalamunan ko. Hindi mo pwedeng basta na lang. Hindi ko hiningi ang permiso mo. Isipin mo na lang itong bonus sa Pasko. Hinamon ako ng kanyang ekspresyon na tumutol. Nagtatrabaho ka para sa akin. Inaasikaso ko ang mga tao ko. Ganyan talaga ang takbo nito. Dapat ay tumutol ako. Dapat ay pinanindigan ko ang pagmamalaki ko sa pag-aasikaso ng sarili kong mga obligasyon. Sa halip, naramdaman kong may nabiyak sa dibdib ko. Isang ginhawang napakalalim na halos masakit. Salamat, bulong ko. Huwag mo akong pasalamatan. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Manatili ka lang kung sino ka talaga. Sa sumunod na linggo, nalaman kong nagsasabi siya ng totoo. Kasama sa sweldo ko ang bonus na sumakop sa bawat sentimo ng 47,000 dolyar na pinagbabayaran ko ng 2 taon. Tinitigan ko ang aking bank account, ang zero na balanse kung saan dati nakatira ang utang, at umiyak ako sa bisig ni Brittany ng 20 minuto ng tuloy-tuloy. Binayaran niya ang mga bayarin mo sa ospital, sabi ni Brittany, na sinasabi lang ang halata habang pinapabasa ko ng luha ang balikat niya. Si Giovanni Moretti, ang pinuno ng sindikato, ang nagbayad ng utang sa kanser ng yumaong nanay mo. Alam ko, iyon ang pinakaromantikong bagay na narinig ko kailanman at lubos na kabaliwan. Alam ko rin iyon. Naging isang pattern ng aming relasyon na tila kayang panatilihin. Gumugol ako ng 3 gabi sa isang linggo sa mansyon, 4 naman sa apartment kasama si Brittany. Pinanatili kong hiwalay ang sarili kong espasyo at buhay habang binubuo namin ni Giovanni ang isang bago na hindi nangangailangan na tuluyang mawala ako sa kanyang mundo. Binigyan niya ako ng access sa kanyang mga pribadong lugar, sa kanyang mga iniisip at sa kanyang mga kahinaan. Binigyan ko siya ng katapatan, ng mga hangganan, at ng uri ng debosyon na nagmumula sa kusang pagpili sa kanya araw-araw kaysa mapilit na sumunod. Napansin ito ng ilalim ng lipunan. Kumalat ang balita na si Giovanni Moretti ay may babae, hindi isang kirida, hindi isang laruan,
kundi isang bagay na iba talaga. Isang taong pinapakinggan niya. Isang taong nakaimpluwensya sa kanyang mga desisyon sa paraang nagpapakaba sa mga karibal at nagpapakuryoso sa mga kakampi. Isang hapon, pinigilan ako ni Franco sa silid pag-aaral ni Giovanni. Patay na si Krasniqi. Tumingin ako mula sa mga liham na inayos ko. Ano? Digmaang panloob, sinubukan ng pamangkin niya ang pamumuno. Nagkaroon ng madugong sagupaan, hindi nakaligtas si Krasniqi. Sumandal si Franco sa mesa. Malaya nang kunin ang teritoryo niya. Pwede nating palawakin sa Queens, kunin lahat ng itinayo niya. Alam ba ni Giovanni? Siya ang unang taong sinabihan ko pagkatapos mo. Lumitaw si Giovanni sa pintuan ilang sandali pagkatapos at inulit ni Franco ang balita. Pinanood ko si Giovanni habang pinoproseso ang impormasyon. Nakita ko ang pag-iisip na nagaganap sa likod ng kanyang mga mata. Ang teritoryo ay nangangahulugang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nangangahulugang seguridad. Ganyan ang takbo ng mundong ito. Hindi, ang sabi ni Giovanni sa wakas. Kumurap si Franco. Hindi. Hindi tayo lalawak. Matatag, kumikita, at madaling pamahalaan ang kasalukuyan nating teritoryo. Ang pagsakop sa Queens ay magpapalawak sa paggamit ng mga yaman at maglilikha ng mga bagong kaaway. Tumitig siya sa akin. May ipinasa sa pagitan namin. Mas gusto kong hawakan ang kaya kong protektahan kaysa maghangad ng lahat na baka mawala. Pagkatapos umalis si Franco, lumapit ako kay Giovanni. Dahil sa akin iyon. Dahil pagod na akong magtayo ng imperyo sa halaga ng pagkakaroon ng buhay. Hinila niya ako sa kanyang dibdib. Pinabuksan mo ako na maaari akong pumili ng iba. Pumili ng pagpapanatili kaysa sa walang katapusang pagpapalawak. Pumili ng mahalaga. At ano ang mahalaga? Ikaw? Ito? Panatilihin ang mayroon ako sa halip na palaging maghangad pa. Nang gabing iyon, nag-dinner kami ni Brittany sa apartment namin. Take out mula sa Thai na kainan sa kanto. Kinain ng direkta mula sa mga lalagyan habang nakaupo kami sa luma naming sopa, gaya ng ginawa namin ng 1,000 beses bago nagbago ang lahat. So, sabi ni Brittany, habang pinipihit ang pansit sa tinidor niya. Talaga palang ginagawa mo ito, ang pagiging boss ng mafia. Ang pagiging boss ng mafia, kinumpirma ko. Masaya ka ba? Simple ang tanong pero mabigat sa lahat ng hindi nasabi. Masaya ba ako sa kabila ng panganib? Sa kabila ng mga komplikasyon? Sa kabila ng pag-alam kong nakakabit ako sa isang taong ang mundo ay pinamamahalaan ng ibang mga patakaran? Oo, sabi ko. Tunay nakakagulat na masaya. At pakiramdam mo ay ligtas ka? Kasi Lauren, kung hindi ka ligtas, mas ligtas ako kaysa sa nakalipas na mga taon. Inilapag ko ang aking lalagyan, tiningnan ko siya sa mata. Alam kong parang baliw ito. Alam ko kung ano siya, kung ano ang ginagawa niya, pero Brit, kapag kasama ko siya, pakiramdam ko ay protektado ako, nakikita. Parang mahalaga ako sa paraang hindi ko pa naramdaman dati. Tiningnan niya ako ng matagal, pagkatapos ay tumango. Kung ganon, masaya ako para sa'yo. May pag-aalala, pero masaya. Yumakap siya sa akin. Karapat-dapat kang alagaan gaya ng pag-aalaga mo sa iba. Kahit pa magmula ito sa hindi inaasahang pinagmulan. Salamat sa pagsuporta mo rito. Sa hindi mo pagpapipili sa akin sa pagitan mo at niya. Ikaw ang kapatid ko. Susuportahan kita kahit pag gumawa ka ng mga kaduda-dudang desisyon sa buhay na kinasasangkutan ng mga mapanganib na kriminal. Mas lalo niyang hinigpit ang yakap. Ipinapangako mo lang na mag-iingat ka. Palagi. 2 araw ang lumipas, ginising ako ni Giovanni bago sumapit ang madaling araw. Natutulog ako sa kanyang kama, nakabalot sa mga kumot na mabango ng sedar at ng amoy niya, at banayad ang kanyang kamay sa aking balikat. Sumama ka sa akin, sabi niya. Sinundan ko siya sa tahimik na mansyon. Pareho kaming walang suot na sapatos. Ako ay nakasuot pa rin ng t-shirt niya na umaabot sa gitna ng hita. Dinala niya ako sa terasa, iyong pareho kung saan kami umupo ilang linggo na ang nakalipas, kung saan ako ay nakabalot sa mga kumot at nagpapagaling. Ngayon, nakatayo ako sa tabi niya sa lamig, bago sumapit ang madaling araw. Pinagmamasdan ang pagliwanag ng langit sa mga gilid. May ipapakita ako sa iyo, sabi niya, habang itinuturo ang lungsod na nakalatag sa ibaba namin. Ito ang nakikita ko tuwing umaga. Kapangyarihan, teritoryo, isang imperyo na sinimulan ng lolo ko at itinayo ng ama ko at pinananatili ko sa loob ng 12 taon. Maganda. Isang responsibilidad ito. Lumiko siya para harapin ako. Sa loob ng maraming taon, iyan lang yon.
tungkulin, obligasyon, ang bigat ng 200 pamilyang nakadepende sa mga desisyong ginawa ko. Pagkatapos pumasok ka sa buhay ko na nakasuot ng kulay abo na kamisang pangtrabaho na may mga pasa na sinubukan mong itago at bigla naging iba ang itsura ng lungsod. Nangilabot ang lalamunan ko. Iba paano? Mas marami ng dahilan para protektahan ito. Hindi lang teritoryo o kapangyarihan kundi dahil dito ka nakatira. Dito ka naglalakad. Dito natin itinayo ang isang imposibleng bagay na sa hindi maipaliwanag na paraan ay gumagana. Sumikat ang araw sa abot-tanaw, pininturahan ang lahat ng ginto at rosas. Hinawakan ko ang kaliwang bahagi ng aking katawan, kung saan dati ang bali, at wala akong naramdaman, kundi makinis na tadyang sa ilalim ng aking balat. 6 na linggo na ang nakalipas, ang bawat hininga ay sumasakit. Ngayon ay nakahinga ako ng maluwag, ng malalim, ng walang takot. Nagkakahabag-habag ka ba? Mahinahon na tanong ni Giovanni. Sa kung paano tayo nagsimula, ang karahasan, ang mga komplikasyon. Naalala ko ang Huwebes ng gabi, 6 na linggo na ang nakalipas. Ang ulan, ang iskinita, ang takot. Naalala ko ang paggising sa mansyong ito, ang unang pagkakataon na nakita akong muli matapos ang ilang buwan. Ang halik sa silid-aklatan. Ang paraan ng pagprotekta niya sa akin nang hindi humihingi ng kapalit. Hindi, ang tapat kong sagot. Hindi ko ito papalitan. Ang pag-atake ang nagdala sa akin sa iyo. Ang karahasan ang nagpansin sa iyo sa akin. Lahat ng kakilakilabot ay humantong dito. Mapanganib ang pag-iisip na iyan. Marahil. Pero totoo. Lumiko ako para harapin siyang lubos. Binuo tayo sa panganib, Giovanni. Iyan ang pundasyon natin. Ngunit pinananatili tayong buhay ng pagpili. Sa pagpapasyang araw-araw na ang ito, anumang ito, ay sulit ang panganib. Inalalayan niya ng 2 kamay ang mukha ko. Hinahaplos ng mga hinlalaki ang aking mga pisngi, kung saan dati ay may mga pasa. Pagkatapos ay yumuko siya upang halikan ang bahagi sa kaliwa ng katawan ko kung saan nabali ang ika-6 kong tadyang. Isang pangakong nagkatawang tao na puprotektahan niya ang sa kanya, papurihan ng ating pinagtulungan, pipiliin niya ako ng buong layunin gaya ng pagpili ko sa kanya. Mahal kita, sabi niya sa aking balat. Hindi ko sinasabi iyon ng basta-basta, pero kailangan kong ipaalam sa iyo. Mahal din kita. Madali at natural na lumabas ang mga salita. Kahit na komplikado ka at mapanganib at gumagawa ka ng mga kakilakilabot na bagay para mapanatili ang kapangyarihan. Lalo na dahil doon, siguro medyo. Nakatayo kaming magkasama habang nagigising ang lungsod sa ilalim namin. 2 taong nagkita sa gitna ng mga imposibleng pangyayari at bumuo ng isang bagay na sumuway sa bawat makatuwirang hangganan. Ang mundo niya ay laging may panganib. Ang sa akin naman ay laging magiging komplikado dahil sa pakikipag-ugnayan sa kanya. Ngunit habang nakatayo roon sa liwanag ng madaling araw, nakapayakap siya sa akin at nakalatag ang lungsod sa ibaba. Naisip kong tumigil na ako sa pag-survive at nagsimula ng mabuhay. Naalis na ang utang medikal. Naghilom na ang katawan ko. At natagpuan ko ang isang bagay na hindi ko inasahan sa isang mansyon na nilinis ko lang sana. Isang lalaking nakita ako ng buo at pinili pa rin ako. Handa ka na bang harapin ang araw? Tanong ni Giovanni. Sumandal ako sa kanya. Naramdaman ko ang matatag na tibok ng puso niya sa likod ko. Kasama ka, lagi.